Hindi lang Ukraine ang bansa na lumalaban sa Russia. Pati ang Moldova ay humaharap na rin sa hamon. Upang mabawi ang buong soberanya at kalayaan, gumagawa ng malalaking hakbang ang pamahalaan ng Moldova para maibalik ang rehiyon ng Transnistria na matagal ng puppet state ng rehimen ni Putin mula sa kontrol ng Kremlin pabalik sa Moldova. Para maintindihan ang sitwasyon at posibleng direksyon nito, mahalagang tingnan ang mas malawak na larawan at alamin kung paano at bakit humiwalay ang Transnistria mula sa Moldova noon. Ang Transnistria o Pridnestrovian Moldavian Republic (PMR) ay makitid na lupain sa pagitan ng Ilog Dniester at hangganan ng Moldova at Ukraine. Sakop nito ang 1,600 square miles o 4,100 at 63 square kilometers ng lupa at tahanan ng humigit kumulang 367,000 katao. Karamihan sa mga bansa ay opisyal na kinikilala itong bahagi ng Moldova. Pero hindi ito lubos na ipinaliliwanag ang lahat dahil hindi talaga gumagana ang Transnistria tulad ng karaniwang rehiyon ng Moldova. May sarili itong pera, kabisera, at pati na rin sariling pambansang awit. May sarili rin itong pamahalaan, parlamento, kapulisan, sistema ng koreo at militar. Nagsimula ang lahat ng ito ilang dekada nang nakalipas na magsimulang bumagsak ang Unyong Sobyet noong huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90. Noong panahong iyon, ang Moldova, isang Sobyet na republika, ay nakaranas ng pang-usbong ng nasyonalismong politika na nagdulot ng kilusan para sa pagsusulong ng wikang Romanian at pagpapatibay ng ugnayan sa Romania. Maraming Moldova na nagsasalita ng Ruso at Ukranyano sa silangan ng Ilog Dniester ang natakot na baka sumobra na ito. Maaring magbulot ito ng pagsasalib ng Romania at Moldova na magpaparamdam sa mga tao roon na sila'y naisang tabi sa sariling bayan. Nagsimulang lumitaw ang tensyon at ang mga opisyal na kaalyado ng Soviet ay pumasok upang ipahayag ang pagbuo ng PMR noong 1990 at 1990 bago pa man pormal na umalis ang Moldova sa USSR. Sumiklab ang maikling digmaang Transnistrian pagkatapos noon, kung saan naglaban ng pro-PMR, Transnistrian Republic Guard, milisya, Neo-Cossack, at puwersang pro-Moldovan tulad ng militar at pulisya ng Moldova. Nang himasok ang Rusya, kumampi sa separatista, at nagpadala ng ika-14 na hukbo para palakasin sila. Ang pakikialam nila ang pumigil sa Moldova na mabawi ang rehiyon, at naging mahalaga rin ang papel ng Rusya sa kasunduan ng tigil putukan noong 1992. Nagpatuloy ang tigil putukan, pero hindi pa rin malinaw ang kalagayan ng Transnistria mula noon. Sa mga nagdaang taon, umiral ito ng hiwalay sa otoridad ng Moldova na parang isang maliit na malayang estado kahit na labis itong umaasa sa Rusya at hindi opisyal na kinikilala ng pandaigdigang komunidad. Mula sa pananaw ng Kremlin, mahalagang yaman ang Transnistria at isa itong bagay na gustong-gusto ng Rusya na mapanatili sa kanilang kontrol. Nagpapanatili ang Moscow ng malaking puwersa na umabot sa 1,000 at 500 ng mga tropang pangkapayapaan sa Transnistria anumang oras. At meron din itong sariling base militar sa riyon. Pati na rin isang malawak na imbakan ng bala. Samantala, paulit-ulit na nanawagan ng Moldova para sa pag-withdraw ng mga sundalo ng Rusya mula sa teritoryo. Ngunit maraming beses nang nagkaroon ng matagalang pag-uusap na hindi nagbunga ng anumang konkretong resulta. Hindi lang ito tungkol sa tropa. Nagbibigay ang Rusya ng pampolitika at pinansyal na suporta sa teritoryong humiwalay na ginagamit din bilang estratehikong pwesto para maglapat ng pampolitika, militar at pang-ekonomiyang presyon sa Moldova at hadlangan ang pagsali nito sa NATO at European Union. Sa madaling salita, ginagamit ng Moscow ang presensya nito sa Transnistria bilang paraan para hindi direktang kontrolin ang kapalaran ng Moldova. Sa loob ng maraming taon, may umiral na takot sa Moldova at sa labas nito na maaring subukan ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na isagawa ang isang estilong pananakop na katulad ng sa Ukraine sa bansa, gamit ang Transnistria bilang panimulang punto para sa ganoong pag-atake. Pwedeng ulitin ni Putin ang estratehiyang ginamit niya sa Ukraine. Noong mga unang araw ng pananakop, sinabi niyang kailangan ng espesyal na operasyong militar para i-denazify ang bansa at iligtas ang mga etnikong Ruso sa silangang Ukraine, gaya ng Donetsk at Luhansk, mula sa pag-uusig at posibleng genocide. Pwede rin siyang gumawa ng kwento tungkol sa Moldova na sinasabing ang pro-European na pamahalaan ay nagdudulot ng banta sa mga tao sa PMR.
Igiit na ang tanging opsyon ay magpadala ng tropang Ruso at magtatag ng sunang pansiguridad sa hangganan ng Transnistria. Sa katunayan, matagal nang nagbababala ang mga opisyal ng Moldova tungkol sa ganitong senaryo. Noong Abril ng 2025, halimbawa, ayon kay dating Intel Chief ng Moldova, Yuri Brichag, tunay na banta sa seguridad ng Moldova at katatagan ng Europa ang presensya ng militar ng Rusya sa rehiyon. Sabi pa niya, posibleng makalusot ang makinang pandigma ng Kremlin sa teritoryo ng Ukraine at magbarsa papuntang kabisera ng Moldova. Kung huwag naman sana magtagumpay ang mga Ruso na makalusot at malampasan ng Odessa, maaari silang pumasok sa Transnistria at mula ron ay maaari nilang marating ang Chisinau sa loob lamang ng ilang araw. Isa lang ito sa maraming dahilan kung bakit gustong paalisin ng mga opisyal ng Moldova ang Russia sa rehiyon. Maaring dumating na ang pagkakataon nila. Heto kung bakit. Bago nagsimula ang digmaan laban sa Ukraine, kakaunti lang ang pag-asa na magkakaroon ng kahit anong uri ng muling pagkakaisa sa pagitan ng Moldova at Transnistria. Malakas ang suporta ng Russia sa rehiyon dahil mahigit 30 taon na silang nagbibigay ng libreng natural gas. Ang gas na yon ang napapatakbo sa negosyo, nagpapainit sa bahay, at sumusuporta sa ekonomiya ng Transnistria. Pinapagana rin nito ang malaking bahagi ng Moldova dahil ang Kurchurgan Power Station, pinakamalaki sa bansa, ay nasa loob ng hangganan ng PMR. Sa simula ng 2025 gayunpaman, nagbago ang lahat. Natapos ang 5 taong kasunduan ng Gazprom ng Russia at Naftogaz ng Ukraine na nagdulot ng matinding krisis sa enerhiya sa PMR. Bigla na lang nawalan ng pagpainit sa bahay at mainit na tubig ang mga tao. Biglang tumaas ang mga singil sa enerhiya at ang ilang malilit na pamayanan at baryo ay tuluyang naputulan ng mahalagang enerhiya na kailangan nila para mabuhay. Apektado ang buong Moldova dito. Ngunit ang mga tao sa Transnistria ang pinakaramdam ang matinding epekto dahil sa paulit-ulit na pagkawala ng kuryente at malamig na mga tahanan na kanilang nararanasan. Naganap agad ng solusyon ng Moscow habang nagbigay ang European Parliament ng pakete ng suportang nagkakahalaga ng $100 bilyong para tulungan ang Moldova sa krisis. Gayunpaman, patuloy na nagdurusa ang Transnistria. Sa buong 2025 lumiit ang kanilang ekonomiya ng napakalaking 18%. Bumagsak ng 30% ang produksyong pang-industriya at tumaas sa 15% ang inflasyon. Ang per capita GDP ng rehiyon para sa taon ay nasa mababang 4,100 at 50 euro lamang, malayo sa 7,250 euro na average para sa natitirang bahagi ng Moldova. Dahil sa paghara ng Ukraine sa gas at iba pang supply mula Russia na dumadaan sa kanilang teritoryo patungong Transnistria, nagkaroon ng epekto. Napilitan ng PMR na humingi ng suporta at katatagan mula sa European Union sa gitna ng nagpapatuloy nitong emerhensyang pang-ekonomiya. Lalong lumala ang krisis sa enerhiya noong 2026 nang sumiklab ang digmaan sa Iran, kaya napilitan ang mga autoridad ng Tiraspol na gumawa ng matitinding hakbang. Noong unang Marso, pinuto na pamahalaan ng Transnistria ang gas sa lahat ng negosyong pinapagana ng gas at tanging lokal na kabahayan lang ang may init at mainit na tubig. Napilitan ang Kurchurgan Thermoelectric Power Plant na umasa na lamang sa uling dahil hindi na ito nakakakuha ng gas na kailangan nito gaya dati, bago ang 2025. Sa madaling salita, pinakamahinang kalagayan ngayon ng rehiyon. Lalo na tabala rin ng Russia sa sarili nitong krisis. Tulad ng katotohanang nakaranas na ito, ng higit 1.25 milyong kaswalti at ang ekonomiya nito ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi maaring umasa ang PMR na bigla na lang darating ang Moscow para iligtas sila sa lalong madaling panahon. Maliwanag na nauunawaan nito ng mga opisyal ng Moldova. Sa katunayan, gaya ng sinabi ng Deputy Prime Minister ng bansa, si Valeriu Kivar, ito ay isang ganap na ibang sitwasyon kumpara sa naranasan natin noong simula ng malawakang digmaan sa Ukraine noong 2022 at lalo na kumpara sa mga nakaraang taon. Ang pagyusbo ng sitwasyon sa rehiyon ng Transnistria mula sa pananaw ng ekonomiya at lipunan ay lubos na nakadepende ngayon sa Chisinau. Kasama na ang katotohanan ng ang Transnistria ay parang isla sa pagitan ng Ukraine at Moldova. Nararamdaman ng pamahalaan ng Moldova ang isang bihirang pagkakataon na ayaw nilang palampasin, kaya hinigpitan na nila ang rehiyon. Nagdaos pa sila ng makasaysayang pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng Transnistria noong Pebrero 26 na posibleng magpabago ng malaki sa sitwasyon. Pero bago natin pagmasdan ng mas malapitan kung paano nangyari ang pagpupulong na yon,
at kung ano ang maaring ibig sabihin nito para sa hinaharap ng Moldova, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang The Military Show para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka, mag-subscribe para hindi ka makaligtas sa susunod. Ang pagpupulong noong Pebrero, na unang pagpupulong ng mga kinatawan ng magkabilang panig sa halos isang taon, ay isinagawa sa kabisera ng Transnistria, Tiraspol. Hindi nagaksaya ng oras ang Deputy Prime Minister sa pagpapaliwanag ng posisyon niya. Binuksan niya ang pagpupulong sa isang makahulugang pahayag para ipaalala sa PMR at sa mundo kung kanino dapat ang lungsod. Magandang araw sa lahat. Masaya kaming nga sa Tiraspol, Republika ng Moldova. Nandun ang mga mamamahayag mula Moldova sa event. Kahit madalas, hindi sila pinapapasok sa riyon. Nanawagan ng Kiev sa pagpupulong ng paggalang sa karapatang pantaw, malayang akses para sa mga mamamahayag, at pagtuturo ng Romanian sa mga lokal na paaralan imbes na Ruso. Ipinahayag ni Kiev ang layunin ng pamahalaan. Muling pangsamahin ng reyon sa kaliwang pampang ng Dniester sa sistemang legal, ekonomiko, pinansyal, panlipunan at pangpagkain ng Moldova. Binanggit pa niya na libu-libong tao sa lugar ang tumatawid sa Ilog Dniester para magtrabaho sa ibang rehiyon ng Moldova. At marami rin ang bumibiyahe sa bansa para sa edukasyon at medikal na pang-angalaga. Sinasabi niya na nagsimula na ang proseso ng muling pagsasama at hindi na kailangan ng marami pa para bumalik ang PMR sa Moldova. Si Vitaly Ignatiev, pinuno ng Foreign Ministry ng PMR at wanted din sa Ukraine dahil sa ugnayan sa Moscow, ay naniniwalang magandang senyales ang pag-uusap ng dalawang panig para sa mga susunod na pangyayari. Hinikayat na ituon ang pansin sa pangangailangan ng tao at iwasan ang politisasyon. Dahil naipit na sa sulok at naubusan ng opsyon ng mga separatistang lida ng PMR, naniniwala mga analyst gaya ni Andrei Kuroraru na nayon ang tamang panahon para kumilos ang Moldova at muling isama ang humiwalay na rehiyon. Di agad matutugunan ang healing, pero kitang nangunguna ang Chisinau. Kadalasan, nagre-react lang ang Chisinau habang Tiraspol ang nagtatakda ng agenda at ang pag-uusap ay technical at ekonomiko, hindi politikal. Malinaw na alam ng mga leader ng Chisinau ang nais nila para sa Transnistria. Sang-ayon rin si analyst John Tabata na nagsabing may kalamangan na ang Moldova sa pakikipagnegosasyon nito sa rehiyon. Lubos nang umaasa ang Transnistria sa Chisinau, kaya dapat gamitin ng mga autoridad ang lahat ng kalamangan nila. Layunin ng Chisinau na maiwasan ang humanitarian crisis, huwag padalain ng sitwasyon, at mapanatiling mapayapa ang reintegrasyon. Sa ngayon, malinaw na sabik ang Moldova na samantalahin ang pagkakataong ito para sa reintegrasyon at gagawin ang lahat para makamit ito. Ilang araw bago bumisita si Kiev sa Tiraspol, ilagdaan ni Pangulong Maya Sandu ng Moldova ang kautusang tanggalan ng pagkamamamayan ang 9 na miyembro ng separatistang administrasyon. Ito na ang malinaw na senyales na handa ng Chisinau, supili ng naghihiwalay na rehimen. Paliwanag ng pagkapangulo, 2 sa tinarget ay lumaban para sa mga separatista sa digmaang Dniester noong 1990. 2 at lahat ng 9 ay sangkot sa seryosong gawain na kapinsala sa interes ng Moldova. Si Stanislav Sekerioru, tagapayo sa pambansang seguridad ng Moldova, ay naglinaw. Ang mga gawain nito ay para sa interes ng isang banyagang estado na lumalabag sa neutralidad ng bansa at naglulunsad ng agresibong digmaan laban sa karatig bansang Ukraine. Ang pagbawi ng pagkamamamayan ay ipinatutupad ng batas kapag naapektuhan ang pangunahing interes ng Moldova. Hindi magandang tugon ng PMR. Tinawag ni Ignatiev ang pagkansela ng pagkamamamayan na mapanira. Nakikita namin ang presyon sa mga Transnistrian, sa ilang individual at sa buong Transnistria, at itinuturing naming mapanira ang mga ito. Ngunit hindi na handang yumuko at sumunod ang mga opisyal ng Moldova sa agenda ng PMR. Handa na silang bawiin ang kanilang teritoryo, paalisin ang mga Ruso, at muling pag-isahin ang lupain. Marangal ang layuning ito, ngunit hindi madaling makamtan. Kahit na mahina ngayon ng Russia at Transnistria, marami pa ring hamon na kailangang lampasan ng Chisinau. Ang una ay may kinalaman sa gastos. Isa ang Moldova sa pinakamahirap sa Europa. Kung gusto nitong ibalik ang Transnistria, kailangang pondohan nito ang proseso. Halimbawa, dahil may humigit kumulang 367,000 katao ang nakatira sa Transnistria, karamihan sa kanila ay kailangang isama sa sistema ng pensyon ng Moldova. May sariling puwersa ng seguridad ang rehimen na may humigit kumulang 15,000 katao.
Kailangan din silang sanayin muli at isama sa sariling mga institusyon ng depensa at seguridad ng Moldova. Isang proseso na hindi lang magastos, kundi delikado rin. Ayon sa mga eksperto, ang reintegrasyon ay maaring umabot sa ng 500 milyong euro hanggang 1 bilyong euro kada taon sa unang 3 taon. Buti na lang, may mga planong handa para makalikom ng pondo. Kamakailan, inanunsyo ng pangalawang punong ministro ang Convergence Fund para suportahan ng gastusin ng muling pagkakaisa sa Transnistria. Palalakihin ng pamahalaan ng pondo gamit ang buwis at customs exemption sa pagdaan ng panahon. Nagsumite rin ng panukalang batas ang mga kinatawan ng Partido ng Aksyon at Solidaridad ng Moldova para matiyak na lahat ng negosyo sa bansa ay pantay at patas sa proseso ng muling pagsasama. Sinikap din ng mga autoridad ng Moldova pagandahin ang pamumuhay sa panig ng Ilog Dniester na katapat ng Transnistria para ipakita sa mga tao ng PMR kung gaano gaganda ang kanilang buhay kung sila ay muling makikisama. Habang lalong naghihirap ang rehiyon at lumadala ang krisis nito sa enerhiya, napapansin ng mga tao na maaring mas maganda nga ang buhay sa kabilang panig. Ayon kay Kruraru, araw-araw nang tumatawid sa ilog ang 10,000 tao para magtrabaho sa mga kumpanyang Moldovan. At kamakailan ay tumaas pa ang bilang na ito. Malinaw na dumami ang bilang ng mga tao mula sa rehiyon ng Transnistria na natatrabaho sa Chisinau. Nakikita rin namin na nagbago ang mga sahod at presyo sa Transnistria na nagdulot ng pagbaba ng kalidad ng buhay doon. At ang agwat sa pamantayan ng pamumuhay sa pagitan ng Transnistria at ng natitirang bahagi ng Moldova ay lalo pang lalaki sa hinaharap kung patuloy na tatanggihan ng rehiyon ang muling pagsasama. Halimbawa, plano ng Moldova na doblehin ang minimum na sahod pagdating ng 2030 sa Transnistria. Magkakabisa lang ito kung papayag silang maging bahagi ng Moldova. Mukhang mas lalakas at unlad pa ang Moldova sa mga susunod na taon habang lumalayo ito sa Russia at pinalalakas ang ugnayan sa Europa at kanluran. Mas malinaw at madali para sa mga tao ng PMR ang desisyon na gawin ito. Mayroon na lang isang huling hadlang na nakaharang sa mapayapang proseso ng muling pagsasama. Russia. Maaring pumayag ang mga tao at maging ang mga separatistang leader ng Transnistria na bumalik sa Moldova. Pero malabong ganon kadaling pumayag ang Kremlin. Ipinapakita ng Moscow ang hangaring mapanatili ang impluensya at kontrol sa rehiyon sa pamamagitan ng patuloy na presensya ng mga tropang Ruso sa Transnistria mula pa nung separatistang digmaan noong 1972. Mayroon ding napakalaking imbakan ng bala ang Rusya malapit sa nayon ng Kolbasna sa Transnistria. Isa ito sa pinakamalalaking imbakan ng bala sa silangang Europa at halos 1 milya lang mula sa hangganan ng Ukraine. Ayon sa mga pagtataya ng mga eksperto, may humigit kumulang 20,000 tonelada ng lumang supply ng Soviet sa loob at malamang na may ilang mas malalaking piraso ng kagamitang militar din. Bagamat maraming bala roon ang ilang dekada na ang tanda at ang ilan ay mula pa sa ikalawang digmaang pandigdig, ayaw pa rin ng Russia na basta isuko ang mga supply na yon. Sanayan ng maraming analyst at ayon kay Tabata, malabong voluntaryong pauwiin ng Russia ang mga tropa nila. Ang problema, gayunpaman, ay kahit nakakaunti lang ang mga tropang Ruso sa rehiyon, mula 1,500 hanggang 3,000 ayon sa iba't ibang sources. Ayaw ng Moldova na paalisin sila sa pamamagitan ng dahas. Wala itong malaking hukbo dahil may 5,000 lang na aktibong sundalo at 58,000 pa na nasa reserba. Wala ring tangke o ibang mahalagang gamit sa operasyon ang Moldova. Hindi ito sapat na malakas para makasabay kahit sa maliit na puwersa ng Rusya, di tulad ng Ukraine. Ayaw rin ng Chisinau bigyan si Putin ng dahilan na magpadala ng dagdag na sundalo sa Moldova. Kailangan itong umasa sa diplomasya at tulong ng mga kaalyadong Europeo tulad ng malapit itong kapitbahay na Romania para unti-unting maglagay ng presyon sa Kremlin. Kung magpapatuloy ito sa pagkuha ng suporta mula sa mga tao ng Transnistria para sa ganap na reintegrasyon, isang hakbang na lang ito palapit sa tunay na kalayaan at tuluyang paglaya mula sa kontrol ng Kremlin. Sa nakalipas na ilang taon, naging malinaw na may malaking plano ang Rusya. Isang bagay na lampas pa sa laban nito sa Ukraine. Pinupuntirya nito ang natitirang bahagi ng Europa. May balitang ginugol ng Rusya ang malaking bahagi ng 2023 at 2024 sa muling pagbuhay ng isang base militar ng Soviet na 100 milya mula sa hangganan ng Finland. Isang distrito lang ito ng garrison sa Petrozavodsk sa Karelia. Doon,
Nag-iipon ng Rusya ng tinatawag nitong ika-44 na Army Corps. Ito ay isang unit na, sa papel, ay maaring maglaman ng hanggang 15,000 sundalo sa kalaunan, mula sa humigit kumulang 3,000 na kasalukuyang naroroon sa rehiyon. Kinumpirma ng Finnish broadcaster na uli, gamit ang satellite imagery at pagsusuri ng militar ng Finland, ng dating hindi nagagamit na Russian training area mula sa unang bahagi ng dekada 2000 ay ginawang aktibong construction site mula sa dating masukal na kagubatan. May bagong pasilidad na itinatayo, mga sasakyang nakaparada sa labas, at nagsisimula ng mabuo ang infrastruktura ng pangmatagalang sentro ng paghahanda. Pero kung susuriin mong mabuti ang satellite imagery, order of battle, at aktual na pwesto ng mga unit, ibang kwento ang lumalabas sa muling pagbuhay na ito. Sa totoo lang, sinusubukan ng Rusya na lumikha ng isa pang forma ng pagpapakitang tao na gagamitin bilang panakot sa NATO. Ayon sa ilang source, posibleng hindi na maiwasan ang digmaan ng dalawang puwersya. Pero naniniwala silang ito ay bumalitad laban sa kanila at nagdudot ng bagong kahihiyan kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Panahon na para sa mas malalim na talakayan. Ang kaganapan sa Petrosvodsk ay paghahanda lang. Sa katunayan, 3 pang lugar ang kasama sa muling pagtatayo. Kamenka sa Karelian Isthmus, Severomorsk-Dalava at Olinia. Ang Kamenka ang pinaka-nagmumukhang problema sa internasyonal na relasyon dahil 40 milya lang ito sa hangganan ng Finland at ayon sa satellite imagery, may 130 tent na kayang tumanggap ng 2,000 sundalo kapag puno. May ilang ulat din na nagsasabing pinalalawak ng Russia ang isang motorized rifle brigade sa base sa Kamenka, kung saan nakatalaga ang ika-138 Guards Motorized Rifle Brigade. Iniulat din ng independenteng outlet na Medusa na ang isa pang unit sa rehiyon, ang ika-25 Motorized Rifle Brigade malapit sa Luga, ay maaring palawakin hanggang halos 10,000 sundalo na posibleng magpataas ng kabuuang kahandaan militar ng lugar. Ang Severomorsk 2 ay isang dating hindi aktibong paliparan na muling nilagyan ng mga helicopter ng Russia alinman sa Mi-8 o Mi-17 series. At ang base ng Olinia ay may nakahimpil na mga strategic bomber. Kung pamilyar sa iyo ang huling base na yon ay dahil tinarget na ito ng Ukraine noon pang Hulyo 2025 sa kilalang Operation Spiderweb. Matapos atakihin ng drone ng 12 Tupolev bomber sa base, pinatibay pa ng Russia ang paggamit ng kanilang pinakahilagang lokasyon bilang imbakan, nagdagdag ng mas maraming bomber, at pinalakas ang base laban sa mga susunod na drone attack. Bahagi ito ng mas malaking pagsisikap na isinapubliko noong unang bahagi ng 2025 para gawing moderno ang militar na infrastruktura ng Russia sa rehiyon. Inanunsyo ni Gobernador ng rehiyon ng Murmansk, Andrei Chibis, noong unang bahagi ng 2024 ng kabuuang military refit ay aabot sa humigit kumulang 42 bilyong rubles ang gagastusin ng Russia. Nakatumbas ng halos $460 milyong noong panahong yon. Isa itong napakalaking gawain at napakalaking budget na ilalaan para sa isang bansa na kasalukuyang nasa aktibong digmaan at tila nagpaplano pa para sa isa pang labanan. Kaya ang tanong ay, hindi kung nagtatayo ang Russia, oo naman, kundi kung ano ang ibig sabihin nito at ano ang gagawin ng Finland. Bakit mahalagang bahaging ito ng teritoryo para sa dalawang bansa? Ang Petrosvodsk ang kabisera ng Republika ng Karelia sa kanlurang baybayin ng lawa ng Anirga. Mga 100 milya lang mula sa hangganan, sapat itong lapit sa Finland para maging mahalaga sa estratehiya. Gayunpaman, sapat din ang layo nito mula sa Ukraine para magkunwari ang Moscow na para ito sa inaharap, hindi lang pagpapatatag ng kasalukuyan. Ang kahalagahan ng Karelia sa geopolitika ng Russia at Finland ay lalo lang nagpapalakas ng hinala. Ang rehiyon lang ang maasahang rutang lupa sa pagitan ng dalawang bansa. Dito naganap ang matagal na digmaan ng Russia at Finland noong ikalawang digmaang pandaigdig nang salakayin ng Unyong Soviet ang Finland sa pagkukunwaring may banta sa seguridad ng St. Petersburg. Bukod pa rito, ang rehiyon ng Russia ay isang mahalagang estratehikong daanan sa pagitan ng mga arsenal ng sandatang nuklear sa Kola Peninsula sa Hilaga. Sa madaling salita, kung nais ng Russia na patuloy na gamitin ang Arctic Circle bilang natural na panangga para protektahan ang kanilang mga sandatang nuklear, habang inilalapit pa rin ng mga ito sa mga hangganan ng Europa, ang Karelia lang ang tanging linya ng depensa sa isang posibleng paglusob sa lupa. Ayon sa ilang pagsusuri, ang mga plano na lumika at magtalaga na ika-44 na Army Corps sa Karelia
ay nagsimulang kumalat noong huling bahagi ng 2022. Ang mga plano ay formal na itinatag noong 2024 sa ilalim ng Leningrad Military District at iniugnay sa administrasyon ng Republika ng Karelia. Kasama sa iniulat na Order of Battle ang ika-72 Motor Rifle Division na may ilang Motor Rifle Regiment at isang hiwalay na Motor Rifle Brigade. Ang Bloomsbury Intelligence and Security Institute o BC, isang think tank mula sa UK, ay tinatayang hanggang 80,000 sundalo ang maaring maitalaga sa hangganan ng Finland sa kalaunan. Gayunpaman, malabong maabot ang bilang na iyon habang hindi pa tapos ang digmaan sa Ukraine at reforma ng Russia sa militar. Nananatili pa rin ang aktual na pundasyon para sa presensyang militar. Kinumpirma ng satellite imagery mula sa lehiyon ang malaking presensya ng puwersang panghimpapawid bukod pa sa mga dati ng base panghimpapawid. Natukoy ng ULA ang humigit kumulang 80 Su-35 at Su-27 na kabilang sa 100 at 50 Fighter Aviation Regiment sa Petrozvodsk-Bezhovets Air Base, isang unit na matagal ng permanenteng nakatalaga doon, ngunit kamakailan ay muling napansin dahil sa tumitinding aktibidad ng militar sa rehiyon. Ipinakita rin sa mga larawan ang ilang mga helikopterong pangatake na Mi-24. Hin sa paliparan, isang lumang tattaporma mula Soviet era, hindi bagong sistema. Iniulat ni Ule na may 10 istasyon ng radar sa garison na tugma sa pattern ng Russia sa pagpapalakas ng air surveillance sa bagong silangan at hilagang hangganan ng NATO. Kasama ito sa mas malawak na konteksto na mahalagang himpilan ng Karelia para hadlangan ng Europa sa pagpasok sa Kola Peninsula. May ikalawang proyektong isinasagawa ngayon sa Murmansk kung saan natayo ang Russian ng Artillery Brigade noong Hunyo 2025 para suportahan ang mga pormasyon sa Kola Axis na wala pang 100 milya mula Finland. Kung pagsasamahin, ang dalawang proyekto ay nagpapakita ng pangmatagalang posisyon ng Russia kung saan ang layunin ay hadlangan ang presensya ng NATO sa lugar sa pagkukunyaring para sa depensang nuklear. Alam mo naman, madalas baguhin ng Russia ang nuclear defense policy nila. Kaya mahirap na tukuyin kung anong mga sitwasyon o pag-atake ang ituturing nilang bantang magbibigay katwiran sa isang malawakang tugong nuklear. Sa ganitong takbo, masasabi nating isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit umatras ang kanluran kapag pinag-uusapan ng komprontasyon sa Russia ay ang mga nuclear asset ng Russia. Kung maramdaman ng Kremlin na nanganganib ang kanilang nuclear arsenal sa Kola, maaari silang magsagawa ng paunang pag-atake na posibleng magdulot ng hindi inaasahang epekto sa mundo. Iyan ang patig ng depensa sa mga reinforcement sa Karelia. Pero, paano naman ang opensiba? Malaking sagabal ang nararanasan sa paglalagay ng tauhan sa mga istasyon, sa mga complex na bagong itinayo muli. Ang mga unit na kaugnay ng ika-44 na korpus ng hukbo ay hindi nakaupo lang sa Karelia na naghihintay na ma-deploy. Na-deploy na sila sa Ukraine. Noong Mayo 2024, sumali ng unit na ito sa hilagang paglusob ng Russia sa Ukraine. Iniulat din na nasa Kursk Axis ang core. Sa huling bahagi ng 2024, nakumpirma na ang mga unit ng ika-44 na korpus ng hukbo ay kasali sa labanan sa paligid ng Vovchansk sa hilagang operasyon ng Rusya. Kaya masasabi nating, imbes na gamitin ng depensa ng Karelian para sa estratehikong pagpigil, isinabak ng Rusya ang hindi paganap na batalyon sa mabigat at nakakapagod na digmaan na nagdulot ng mahigit 1 milyong kaswalti sa Russia ayon sa karamihan ng mapagkakatiwalaang pagtataya. Ang ginagagawa ngayon ng Russia sa Petrozavodsk ay higit pa sa punong himpilan na handang lumaban na may mga nakapahingang sundalo. Sa madaling salita, ito ay parang balangkas pa lang para sa isang puwersang hindi pa talaga umiral. Bagamat naroon na ang mga pundasyon, ang perang kailangan para dito ay inilalagay sa isang proyektong maaring hindi kailanman magsimula dahil ang mga sundalong magbabantay dito ay maaring mawala sa mga susunod na buwan at walang papalit sa kanila. Nakaimbak din sa iba't ibang rehiyon ng Rusya ang ilang libong Soviet-era armored vehicles, truck at artillerya. Mukhang madanda yon. Pero tandaan kung ano talaga ang ibig sabihin na nakaimbak sa Rusya. May ilan pang maayos, pero karamihan ay pinagkukuhaan na ng piyesa. Tandaan, mabilis na uubusan ng kagamitan at mga piyesang katumbas ng daan-daang tangke ang Rusya sa Ukraine bawat buwan. Pero limitado lang ang paggawa nila ng bagong T-72 at pag-ayos ng lumang tangke. Hindi uubra ang kalkulasyon para sa pangmatagalang pag-istasyon. Ngayon, kung gusto mong manatiling updated tungkol sa kakayahang militar ng Rusya at kung paano ito tumatagal sa gitna ng tensyon ng digmaan sa Ukraine, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show.
Binabantayan namin ang bilis ng digmaan at kung paano naubusan ng mahahalagang yaman ng Rusya tulad ng tao, tangke, puwersa ng himpapawid at maging intelihensya at estrateya. Balik sa Karelia, may isa na namang problema sa planong ipinanukala ng Rusya na maglagay ng garison. At ito ay ang kakulangan ng mga sundalo para magbantay sa pasilidad. Ang pagtatayo ng istasyon at infrastruktura ang pinakamadaling bahagi. Maging ang pagsusuplay ng tangke at eroplano para sa pagbabantay ay medyo magaan din. Pero ang pagpapanatili ng mga iminungkahing malalaking puwersang pandigma na maaring umabot mula 10,000 hanggang 80,000 o kahit 100,000 ay ibang usapan na talaga. Kailangan mong tandaan na lahat ng gamit at sundalo ay dapat regular masusuplayan. Lalo na't ang Karelia ay tigang at mahina ang koneksyon sa mga pangunahing sentro ng populasyon, industriya at agrikultura. Ang daloy ng gasolina at kapasidad ng riles ay inilipat mula sa bahaging iyon ng bansa. Ang mga riles ng tren ng Rusya ay muling itinuon para suportahan ang digmaan nitong 4 na taon. Ang pagtatayo at pagsusuplay ng isa pang rehimento ay dagdag pasanin sa mga sistemang pagod na. Bukod dito, may issue pa ng pangmatagalang pagpapanatili. Bukod sa regular na pagpapanatili, subarctic ang klima sa Karelia. Madaling masira ang gamit sa lamig at mas kaunti ang puwang para magkamali. Sa matinding taglamig, mas mahirap ayusin ang supply chain, lalo na kung may di inaasahang pangyayari gaya ng posibleng labanan sa pagitan ng NATO at Russia. At dito na nagsisimulang magmukhang hindi na estratehiya, kundi parang hamon na hindi kayang panindigan ng Russia ang kanilang mga kilos. Hindi lang basta pinapanood ng Finland ang mga ginagawa ng Russia sa kabila ng hangganan. Sinagot ito ng Finland sa sistematikong paraan at sa paraang mas mahirap baliwalain kaysa sa isang press release. Simulan natin sa bakod. Kasalukuyang nagtatayo ang Finland ng 124 milyang bakod sa hangganan nito sa Russia. Bagamat maliit lang ito sa 800 milyang hangganan ng dalawang bansa, inaasahang matatapos ang konstruksyon sa pagtatapos ng 2026. Ang bakod ay mga 15 talampakan taas, may metal na rehas, metrong tinik na kawat sa ibabaw, kamera, sensor, loudspeaker at ilaw. Ayon sa mga gwardiya ng Finlandia, ang bakod ay may surveillance camera kada 60 talampakan at ang ilang bahagi nito ay umaabot sa ilalim ng lupa. Hindi sapat ang bakod, kamera at kawad para mapigilan ang pananakop ng mga tangke at mabibigat na sasakyang pandigma. Malinaw na gumagastos ng malaki ang Finlandia para palakasin ang pagbabantay sa hangganan at gumawa ng mga sistema ng maagang babala laban sa mga paglabag ng sibilyan at militar. May mga landmine rin. Ito ang pinakadirektang senyales ng Finlandia sa Rusya sa mga nakaraang taon. Noong Abril 2025, inanunsyo ng Finlandia ang pag-alis nito sa Ottawa Convention na nagbabawal ng anti-personnel landmine dahil sa pangmatagalang banta ng Rusya sa Europa. Formal na iniharap ng Finlandia ang panukalang pag-atras noong Hulyo 2025 at ang aktual na pag-atras ay magsisimula sa Enero 2026. Sabi ng Ministro ng Depensa ng Finlandia, ginawa ang desisyon base sa mga natutunan mula sa taktika ng Rusya sa Ukraine, kung saan ginawang mahalaga sa depensa ang anti-personnel mine dahil sa malawakang operasyon ng mga sundalo. Mula nang sumali ang Finlandia sa Ottawa Convention noong 2012 at sumira ng mahigit 1 milyong landmine, binaligtad nilang desisyong ito mayong taglagas. Hindi rin sila nag-iisa. Ganon din ang ginawa ng Estonia, Latvia, Lithuania at Polonia. Nagpasya ang buong silangang bahagi ng NATO na hindi na angkop ang kasunduan sa kasalukuyang banta. Bagamat wala pang aktwal na ulat na naglalagay na ng mga minahan ng Finland, ang posibilidad pa lang na maglagay sila ng mga ito sa hangganan ay dapat mag-isip-isip muna ang Russia bago lumampas sa kanilang limitasyon. Nagbukas din ang Finland ng bagong Regional Command Center para sa Land Forces sa Michili, 90 milya mula sa hangganan ng Russia. Sa simula, may 10 opisyalang staff nito na posibleng maging 50. Dapat itong gumana sa ilalim ng Norfolk Command ng NATO para i-coordinate ang Allied Land Forces sa Hilagang Europa. Nagbibigay ang punong tanggapan sa alyansa ng permanenteng lugar para sa pagpaplano at koordinasyon sa Finland, na bukod sa mga ehersisyo at kasunduan. Ibig sabihin, pwedeng magsagawa ang NATO ng magkasanib na pagpaplano, lohistika at integrasyon ng kuman kahit sa kapayapaan. Kaya handa na ang ugnayan sa oras ng krisis. Ang brigadang nabuo kasama ang Sweden noong Setyembre 2024 ay dagdag sa depensa sa lupa.
Ang pormasyon ay nakasentro sa Norrbotten Mechanized Brigade ng Sweden na sinanay para sa labanan sa taglamig at binubuo ng 5 batalyon at mga unit ng suporta. Ang Swedish Archer. 155 mm mga howitzer ay inilagay sa Lapland, kaya't kayang tamaan ng brigada ang mga target lampas. 3 pumilya gamit ang tumpak na putok at mabilis na pagpapalit ng posisyon sa loob ng 1 minuto. Dagdag pa rito, 5,000 hanggang 7,000 tropang Finnish ang permanenteng itatalaga sa brigada. Dahil dito, ang pinagsamang puwersa sa Lapland ay halos katumbas ng bilang ng mga unit ng Russia na kasalukuyang nakatalaga sa hilagang direksyon. Aprobado na ng Finland ang NATO rail link na dadaan sa Sweden hanggang Arctic port ng Narvik, Norway. Ang Riles ay magpapabilis sa paghatid ng tropa at kagamitan at magpapabawas sa pagdepende ng Finland sa mga Riles na Russian gauge. Sa krisis, makakarating ang Allied reinforcement sa Finnish Lapland sa tren mula Scandinavia. Hindi na kailangang maghintay ng air transport o dumaan sa mahirap na kalsada. Noong Disyembre 2025, naging host ang Finland sa unang Eastern Flank Summit sa Helsinki na nagtipon ng mga lider mula sa walang bansa sa silangang hangganan ng EU. Nanawagan ng pagtitipon ng suporta mula sa EU para sa pagtatayo ng kapanipaniwala at nakakaisang kakayahan sa depensa sa kahabaan ng hangganan ng Russia mula hilaga hanggang timog. Inaaksyonan ng Finland ang pagdami ng puwersa ng Russia at hinihikayat ang mga kaalyado na pabilisin ang estratehikong tugon. Sa panig naman ng Finland, kayang magmobilisa ng Finland ng siyam na raang 47,800 sundalo para sa serbisyo sa panahon ng digmaan na suportado ng reserbang humigit kumulang siyam na raang libong mamamayan. Paano? Sila ay kabilang sa iilang bansa na may sapilitang serbisyo militar para sa lahat ng lalaki at kung saan konektado pa rin ang mga reserba sa militar habang nagtatrabaho. Nanghako rin ng Finland na itataas ang kanilang gastusin sa depensa sa 3% ng GDP pagsapit ng 2029 mula sa kasalukuyang 2.3%. Malaking puhunan ito para sa isang bansa na higit pa sa inaasahan ng lakas militar. At namimili rin ang Finland ng mga kagamitan. Noong Mayo, 2024 na pa siyang Finland na bumili ng JASSM ER cruise missiles na mga long-range air-to-surface na sandata. Kapag ipinares ang mga yon sa mga paparating na F-35 ng Finland, kaya na nitong targeting ang mga sensitibong lugar sa loob ng Russia, tulad ng Karelia at Kola Peninsula. Ipinapakita nito na ang Finland ay may matagal ng doktrina ng pagtatanggol ng teritoryo, batay sa paniniwala na totoo ang banta, masama ang panahon, at mahalaga ang pag-unawa ng bawat mamamayan sa sitwasyon. Nakipagdigma na ang militar ng Finland sa Russia dati at nawalan ng 10% ng teritoryo. Hindi nila gustong maulit yon. Noong Marso, 2026 kinumpirma ng Finland ang plano nitong alisin ang pagbabawal sa pagtanggap ng sandatang nuklear para sa silangang bahagi ng NATO. Bagamat walang kumpirmasyon kung kailan talaga maglalagay ng mga sandatang nuklear sa loob ng bansa, ang posibilidad pa lang na magkaroon ng mga armas na nasa humigit kumulang 100 milya mula sa hangganan ng Russia, isang arsenal ng nuklear, ay dapat magbigay ng kaba sa Russia. At ganun nga ang nangyari. Ilang araw matapos ang kasunduan sa sandatang nuklear, sinabi ng Kremlin na malaking pagkakamali ito at sinubukang impluwensyahan ang desisyon ng NATO gamit ang mga banta at pananakot na ginagawa nila mula Pebrero 2022. Ang hindi komportableng katotohanan, kapag naglalagay ng puwersa ang Russia malapit sa Finland, napapalapit din ang kanilang mga puwersa at kagamitang militar sa abot ng sandata ng Finland. Ang permanenteng infrastruktura sa Karelia ay parang binibigay sa Finland ang mga lugar na madaling bantayan, i-record at targetin. Bawat bagong dipot, bawat paradahan ng sasakyan, bawat bagong gusali ng barracks ay isang bagay na tuloy-tuloy na masusubaybayan ng intelihensya ng Finland at NATO. Pero kahit hindi lohikal ang kilos ng Russia, may kabuluhan pa rin ito sa politika ng Kremlin. Nang sumali ang Finland sa NATO noong Abril 2023, nagdulot ito ng seryosong suliraning panloob sa Moscow. Ang pagpapalawak ng NATO sa hangganan ng Russia ay tumawid sa linyang iginuwit ni Putin para bigyang katwiran ang digmaan sa Ukraine. Ginawa ng Russia ang nakasanayan nitong pagpapakitang gilas at militarisasyon kapag naiipit para baguhin ang opinyon ng publiko at ipanig ito sa kanilang paniniwala. Dati nang sinabi ng mga opisyal ng Russia sa Karelia, may responsableng gawain ng pagpapalakas ng garison at nangakong dadalhin ng mga tropa ang kanilang pamilya, kabuhayan at serbisyo sa reyon. Klasikong panukala ito ng bayan ng garison. Imililitarisa ang lugar para raw sa inyong kapakanan. Ang klinika ay magbibigay ng hindi dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Pero meron pa rin.
Mahalaga rin ang timing. Ang Petrozavodsk ay parang pamumuhunan sa infrastruktura. Kung naniniwala kang tatagal pang digmaan sa Ukraine at gusto mong may estratehikong opsyon. Mula 2027 hanggang 2030, ayon sa mas malawak na pagtatasa ng Europa, susubukan ng Russia na magpalakas at magpataw ng presyon pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Maaring hindi laban sa Finland ang bagong target, kundi sa mas mahihinang bahagi ng alyansa tulad ng Suwalki Gap o mga daan papuntang Baltic. Pero nagbibigay ito ng mas maraming oportunidad sa Russia na magkamali sa hinaharap. Kung kakalat ang resources nito, mas magkakaroon ng chance ang Ukraine sa kontraopensiba na maaaring magdulot ng pagkabigo sa Russia sa magkabilang panig. At kung hindi matatapos ng pabor sa kanilang digmaan sa Ukraine, mawawalan ng lehitimasyon si Putin. Kung hindi magpapakita si Putin ng malino na senyales sa mga Russia na tinutugunan nilang banta ng NATO, na ito ang matagal na niyang paraan sa loob ng ilang dekada, unti-unting mabubunyag ang kanyang propaganda at mapapahiya siya. Ang tunay na kabiguan sa pinakabagong pagpapalakas militar ng Russia ay ito. Bakit mo pipilitin ang isang alyansang hindi mo naman kaaway, samantalang matindi ka nang natatalo sa digmaang ikaw ang nagsimula? Sinusubok ni Putin ang pasensya ng NATO. Noong 2025, pinalakas ng Russia ang hybrid strategy nito sa kanlurang Europa at lumampas si Putin sa malaking hangganan. Tinarget ng Russia ang French aircraft carrier bilang pagpapakita ng paghamak, ngunit nauwi ito sa kahihiyan sa Moscow. Nahuli ang Russia at nakatuon na yun ang pansin sa Kremlin habang pilit nitong iniiwasan ang pananagutan sa isang kumaliang pag-atake. Noong Pebrero 26, isang drone ang lumipad mula sa isang barkong Ruso habang papalapit ang sasakyan dagat sa isang tiyak na target na nasa daungan ng Malmö, Sweden. Ang target ay ang Charles de Gaulle aircraft carrier ng Pransya na nasa Sweden ngayon para sa operasyon ng NATO na tatalakayin pa natin. Tumungo ang drone ng Russia sa carrier kaya napilitang kumilos agad ang NATO para mapigilan ito bago pa makarating. Sabi ng United, 24 media ang barkong Ruso na Zhigulevsk ay bahagi ng Baltic Fleet ng Russia at matagal nang umiikot sa Baltic Sea malapit sa pantalan ng Malmö. Binabantayan ng Sweden ang Zhigulevsk at nagpadala ng Tapa-class patrol vessel HWMS RAP para obserbahan ito sa Baltic. Sa madaling salita, alam na ng Sweden ang mangyayari bago pa ito naganap. Akala ni Putin matalino ang barkong paniktik niya. Napanood ng Sweden ang paglulunsad ng drone ng Russia kaya malinaw na sila ang may sala sa pag-atake sa Charles de Gaulle at napilitan ng Russia na mapunta sa alanganin. Hindi maaaring sabihin ni Putin na hindi ginawa ng Russia ang pag-aataking ito, pero susubukan pa rin niya. Ang Charles de Gaulle, ang French carrier na tinutukoy, ay magiging napakainam na target para sa Russia. Iyan ang dahilan kung bakit inyutos ni Putin ang bigong at kahiyahiyang drone attack ng Russia. Malamang nainggit ang Russia dahil may aircraft carrier ang France na kayang magdala ng hanggang 40 eroplano. Matapos mapilit ang alisin ng Russia ang nag-iisa nitong aircraft carrier noong 2025 matapos ang literal na mga dekada ng kabiguan, tuluyan itong naging inutil na barko. Gustong Russia na magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng pag-aataking ito at inakala nilang naiparating na nila ang mensahe at tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin nito sa dulo ng video. Nadungisan ang mensaheng ito dahil bigong maitago ng Russia ang kanilang bakas. Nahuli agad ang Russia at ang tugon ng Sweden ay nagdulot ng dagdag na kahihiyan kay Putin at sa kanyang grupo. Ayon sa Telegraph, naharang ng militar ng Sweden ang drone ng Russia bago ito lumapit sa Charles de Gaulle. Nahinto ang drone mga 6 na milya mula baybayin dahil sa jamming operation, hindi dahil sa fighter jet ng Sweden o NATO. Hindi pa alam ang naging kapalaran ng drone. Maaring napilitan itong bumalik at umuwi sa Zhigovsk na may kahihiyan. O kaya naman ay bumagsak ito sa dagat, milya-milya ang layo mula sa Malmö. Sa alinmang kaso, ang nakikita natin dito ay isang pagtatangka ng Russia na maglunsad ng atake o magsagawa ng pagmamanman laban sa isang French aircraft carrier pero sablay na agad bago pa ito tuluyang maisa katuparan. Iniulat ng BBC ang bigong pag-atake ng Russia at binanggit na ilang personalidad ang tumutok sa drone attack bilang katawa-tawang pang-udyok. Iyan ang sinabi ng Foreign Minister ng France, Jean-Noël Barrot, na nasa loob ng Charles de Gaulle na mangyari ang pag-atake. Kung talagang may posibilidad na galing sa Russia ang insidenteng ito, ang tanging konklusyon na masasabi ko ay isa itong katawa-tawang pang-udyok, sabi ni Barrot. Sinabi ni punong ministro ng Sweden na si Ulf Kristersson na sakay din ng carrier ng France na seryoso ang insidente kahit hindi nakakagulat at kahit walang aktual na ebidensya laban sa Russia, alam ng lahat kung sino ang may kagagawan. Ito ay estilo ng pagkilos ng Russia na nakikita na natin sa iba pang mga lugar
ayon kay Christensen. Sa pagkakataong ito, bigong-bigo ang estilo ng pagkilos ng Russia. Bagamat malino na estratehikong pahiwatig ang pantutok ng Russia sa Charles de Gaulle, ipinapakita ng pagka-jam ng drone nito nakaabot lang ng mga 1 milya bago ito tuluyang ma-jam na sumobra ang kanilang hybrid na taktika sa plano. Ipinapakita rin ito na handaan nito sa mga ginagawa ng Russia itong mga nakaraang taon at na ang Sweden ay may elektronikong kagamitan na kayang pigilan ang mga drone ng Russia. Hindi nagalaw ang Charles de Gaulle. Tagumpay ang Sweden sa pagharang sa drone ng Russia. Hindi malalaman ng mga sakay kung hindi isinapubliko ng Sweden. Tungkol naman sa Russia, tanda mo ba ng sinabi namin kanina na walang paraan para makaiwas ang Kremlin sa pananagutan sa ginawa nila? Nagkamali tayo kasi, yan ang ginagawa ng Russia. Ayon sa ulat ng Moscow Times noong Pebrero 27, itinanggi ng Kremlin ang paratan ng Sweden na nagpalipad ng drone ang Russia sa Charles de Gaulle. Tinawag ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, na napaka-absurdo ang paratang ng Sweden nang tanungin siya tungkol dito. Sinabi pa niyang walang alam ang Russia sa drone incident. Siyempre wala nga, Dmitry. Bakit pa kailangang magsalita ng Russia tungkol sa isang garapal na tangkang pag-atake na mismong mga tauhan ng Swedish patrol boat ay nakita ang paglulunsad ng drone mula sa barkong Ruso? May malinaw na motibo ang Kremlin sa pagpapadala ng drone na tatalakayin natin mamaya. Sa Sweden, kahit malinaw nitong itinuturo ang Russia, maingat pa rin nitong hinaharap ang insidente. Inilahad nito ng eksakto ang mga nangyari, kung saan sinabi ng isa sa mga tagapagsalita ng sandatahang lakas ng bansa na may barko mula sa Swedish Navy na nakakita ng kahina-hinalang drone habang nagsasagawa ng maritime patrol sa Strait of Orozund. Nagpatupad ng kontrahakbang ang sandatahang lakas laban sa pinaghihinalaang drone. Nawala ang koneksyon sa drone pagkatapos. Ito ay isang direkta at malinaw na mensahe na ipinadala sa Rusya na nagsasabing sinubukan at nabigo si Putin sa kanyang mga taktika ng pananakot. Matapos ang pag-atake sa Charles de Gaulle, inanunsyo ng Sweden ang investigasyon sa insidente sa ilalim ng Tillträdesförordningen, batas na namamahala sa pag-access ng banyagang barko sa tubig nila. Malinaw ang plano ng Sweden sa pagharap sa Rusya. Na-neutralize ang drone at iniimbestigahan kung magdudulot ito ng mas malaking problema sa barkong paniktik ng Rusya. Sabi ng Sweden kay Putin, alam na nila ito bago pa mangyari. Pebrero 17, isang linggo bago ang pag-atake sa Charles de Gaulle, sinabi ni Thomas Nilsson, pinununang military intelligence ng Sweden, na napansin ng bansa ang Rusya habang pinaiigting ang hybrid warfare campaign. Binanggit ni Nilsson na patuloy pinapalakas ng Rusya ang kakayahan nito handang sumugal ng mas malaki at gamitin ang mga ito kasama ang advanced na paninira gaya ng asasinasyon, malulubang panununog at pag-atake sa mahahalagang infrastruktura. Hindi na nagulat ang Swedish military intelligence sa sinubukang gawin ng Rusya sa Charles de Gaulle. Alam na nilang mangyayari ang lahat ng ito. Malamang kaya may naitalagang patrol boat na para bantayan ang Zigulevsk habang sinusubukan itong gumala sa mga tubig ng Baltic. Dahil dito, mabilis na pigilan ng Sweden ang pag-atake ng Rusya na parang walang nangyari. Nananatili ang punto ni Nilsson sa pagtaas ng hybrid strategy ng Rusya at dapat pa itong pag-aralan, kaya manatili hanggang dulo para talakayin kung ano ang ginagawa ng Rusya at ang kahulugan nito. Habang nandito kayo, pinapanood ninyo ang military show. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan. Bago natin pag-usapan kung ano ang ginagawa ng Rusya at kung ano ang ibig sabihin nito, may dahilan kung bakit sinubukan nilang magpadala ng drone sa Charles de Gaulle na nabanggit natin kanina sa video. Baka nagtaka kayo kung bakit may French aircraft carrier sa Sweden. Ang carrier sa port ng Malmö ay posibleng dahil sa NATO at tama ang hinala ninyo. Kasama ang Charles de Gaulle sa operasyong direktang may epekto sa Rusya. Siyempre, hindi naman umatake ang NATO o kung ano paman, pero ang ginagawa nila ay isinasagawa ang misyong Lafayette 26 sa loob at paligid ng Sweden. Ang misyon na ito, kabilang ang mga ehersisyo sa Baltic Sea kung saan naroroon ang Zigulevsk, ay nilikha ng NATO bilang multinational na ehersisyo para pigilan ang mga banta sa mga kable sa ilalim ng dagat. Malinaw ang mensaheng iyon para sa Russia. Kasama sa hybrid campaign ng Russia ang pagpapadala ng mga barkong paniktik para tukuyin ang lokasyon ng mahahalagang kable ng komunikasyon at minsan sinusubukan nilang putulin ang mga ito. Noong Disyembre, 2024 inaresto ng Finland ang barkong Ruso dahil sa investigasyon sa pagputol ng kable, na dahilan kung bakit mahalaga ang misyon ng Lafayette 26. Bukod sa mga kable, ayon sa United States Naval Institute, ang Lafayette 26 ay dinisenyo rin upang tumulong. Pinalalakas ng France at NATO ang kanilang depensa at kakayahan sa pagpigil laban sa Russia,
bukod pa sa pagpapaigting ang kolaborasyon sa pagitan ng France at ng mga kaalyado nito sa NATO, pati na rin sa pagpapatibay ng mga hangganan ng Europa. Ayan ni Putin makita ang mga ito, lalo na ang Charles de Gaulle sa Sweden, dahil minamarkahan ng Lafayette 26 ang unang pagpunta roon ng carrier na Charles de Gaulle. Hinaharap ng Russia ang lakas ng NATO na tumutugon sa hybrid na taktika at panlulusob sa hangganan na ginagamit ng Russia para guluhin ng NATO sa Europa. Kaya nagpadala ang Russia ng barkong paniktik at nagpalipad ng drone mula rito upang bantayan ang mga nangyayari. Akala ni Putin ay palihim siya, pero agad siyang napahiya. Nakita at naaksyonan na ang barko at drone. Hindi malalaman ng Russia ang mangyayari sa Lafayette, 26 maliban kung ipapakita ito ng NATO bilang pagpapakita ng lakas. Napahiya ang Russia matapos ang Pebrero 26. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi delikadong senyales ang nakita natin noon ng posibleng mangyari at ng kagustuhan ng Russia na ipagpatuloy ang hybrid warfare laban sa NATO. Ibinabalik tayo nito sa isang bagay na nabanggit natin kanina tungkol sa paglala ng kampanya ng hybrid warfare ng Russia, at ang pinakauling pag-atake na ito ay kahit paano isang palatandaan na nagiging mas matapang ang Russia sa kanilang mga estratehiya. Nangyari ito sa parehong linggo na ibinunyag ng Telegraph na nagpapadala ang Russia ng mga migrante sa Europa gamit ang mga underground tunnel sa pagitan ng Poland at Belarus. Halos 200 migrante ang gumamit ng mga toneng na iyon para makapasok sa European Union. Naniniwala ang mga opisyal ng Poland na itinayo ito ng mga eksperto mula gitnang silangan bilang bahagi ng tangkang guluhin ng Russia ang mga bansang Europeo gamit ang migrasyon bilang sandata. Binibigyan diin ng Henry Jackson Society ang plano ng Russia sa isang artikulo noong Nobyembre 2025 kung saan sinasabi nitong itinutulak ng Russia ang mga desperadong migrante papunta sa mga bansa ng EU. At kapag tumanggi ang mga bansang iyon na tanggapin ang dumaraming bilang ng mga migrante, inaatake ng Kremlin ang mga bansang iyon dahil umano sa pagiging hindi mapagparaya sa pangangailangan ng iba. Hindi naman ang mga migrante ang agresor. Ginagamit ni Putin ang mga pawn bilang kasangkapan para isagawa ang agresyon ng Russia gamit ang mga taktikal laban sa EU at mga bansang kasapi ng NATO. Pero nananatiling mas mababa sa antas ng isang karaniwang digmaan. Ito ay klasikong propaganda ng Russia. Kasama ang pag-atake sa Charles de Gaulle, makikita ang iba't ibang estratehiya ng hybrid warfare nila. Ayon sa artikulo ng The Record noong Pebrero, 20 binigyan diin ng Dutch intelligence ang pag-escalate ng Russia sa hybrid warfare. Bukod sa drone at migrante, gumagamit ang Russia ng cyber attacks, disinformation, paniniktik, sabotahe at lihim na impluensya para pahinain ang katatagan ng mga bansang tinuturing ni Putin na banta sa pananaw ng Russia sa Europa. Sa praktika, magmumukha itong gaya noon kasagsagan ng Soviet Union. Ayon sa ulat, isang matinding pagtaas ng ganitong mga aktibidad ang nakita sa Europa simula noong 2023. Sinabi rin na pinapakita ng Russia sa loob ng bansa ng kanilang ginagawa ay laban sa tinawag ng Dutch intelligence na dekadenteng kanduran, habang inuuna ng Russian Federation ang sariling kaligtasan. Klaro na, ang mga bansang nagtatangkang mabuhay ang kadalasang nagsisimula ng malalupit at matagalang digmaan laban sa iba. Instinct ito ng kaligtasan. Ang muna makapangyariang bansa ay umaatake sa mga inaakala nilang mas mahina para lang magpatuloy sila. Mga sarkastiko, ang paraan ng paglalarawan ng Rusya sa ginagawa ng kanilang bansa ay puro kalokohan lang. Ito ang ginagamit ni Putin at kanyang mga kasamahan para bigyang katwiran ang pag-atake sa NATO, EU at dating Soviet bloc na bansa tulad ng Ukraine. At ang nakakabahala para sa kanluran ay ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na si Putin ay pinapatakbo o kahit nagpapanggap na pinapatakbo ng isang ideolohiya at hindi lang simpleng pagnanais na manakop. Laging mahirap kumbinsihin ang mga ideolohista dahil sa bulag nilang pagsunod sa sarili nilang filosofiya na sa huli ay nangangahulugan na ang tumitinding hebridong digmaan na isinasagawa ng Russia ay lalo pang lalala. Babalikan natin ang ideyang yan sa loob ng 1 o 2 minuto. Una, balikan muna natin kung paano inilunsad ng Russia ang drone nito sa Charles de Gaulle. Sa unang tingin, mukhang kakaibang paraan ito ng Russia para magsagawa ng drone attack. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine na kaya magpalipad ng Russia ng mga drone mula sa halos kahit saan sa sarili nitong teritoryo. Kaya bakit pa kailangan magpadala ng barko sa Baltic Sea para dito? Isa sa mga posibleng sagot ay baka hindi kayang maabot ng mga drone ng Russia ang Sweden. Posible yun dahil ang mga drone tulad ng Grand 2 ng Russia ay kayang bumiyahe ng 1,800 hanggang 2,500 kilometro o humigit kumulang 1,120 hanggang 1,550 milya. Kaya nilang abutin ng Sweden kung ilulunsad mula sa tamang lokasyon sa Russia. Mas malamang, gusto ng Russia na maglunsad mula sa isang barko dahil ito ay isang estratehiya na nagamit na nila noon para magpadala ng mensahe sa kanluran.
Ngayon, gumamit ang Russia ng barkong paniktik ng kanilang hukbong dagat, hindi na Shadow Fleet na barko tulad dati. Nag-ulat ang The Guardian at Kiev Independent sa paggamit ng Russia ng Shadow Fleet para sa ginagawa ngayon ng mga barkong paniktik nito. Noong Setyembre, sinabi ng huli na ginagamit ng Shadow Fleet ang mga oil tanker bilang launch at control point ng mga drone ng Russia sa impapawid ng mga lungsod sa Europa. Sinabi rin ng ulat ng The Guardian ang parehong bagay at nagdala ng pahayag mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagsabing, sa kasalukuyan, ginagamit ng mga Ruso ang mga tanker hindi lang para kumita ng pera para sa digmaan, kundi pati na rin para sa paniniktik at maging sa mga aktibidad ng sabotahe. Iba ang nakita natin noong Pebrero 26. Sa pamamagitan ng Shadow Fleet, mayroon ng napakalaking koleksyon ng mga barko ang Russia na tinatayang umaabot sa 1,468 ayon sa BBC at tankertrackers.com. Kung nagdadala na ng lehitimong pandagat na kagamitan ng Russia, lalo lang tumindi ang kahihiyan ng kanilang pag-atake noong Pebrero 26 sa Charles de Gaulle. Hindi nagawa ng isang barkong espiya ang ginagawa ng mga tanker ng Shadow Fleet sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, kahit na nabigo sila, ang katotohanan gumamit ang Russia ng barkong pandigma imbes na sibilyang barko sa pinakabagong pag-atake na ito ay nagpapakita na lalo pang lalala ang sitwasyon sa hybrid na digmaan na isinusulong ng Russia. Maaring lumalabas na ang Russia sa gray zone. Hindi nga lang naging matagumpay, pero ang paggamit ng Russia ng barkong espiya para targeting ang Charles de Gaulle ay nagpapahiwatig na unti-unti nang iniiwan ng bansa ang mga taktikang hindi pa umaabot sa antas ng digmaan at lumilipat sa mga taktikang humahantong sa mas kumbensyonal na komprontasyon. Ayon sa ulat ng Belfer Center, noong Pebrero 5 bahagi ito ng plano ng Russia. Ayon sa organisasyong iyon, sa susunod na 3 taon, dahan-dahang palalalain ng Russia ang Gray Zone campaign hanggang maging handa silang lusubin ang hilagang silangang panig ng NATO. Maaring subukan ng Russia na sakupin ang isang border area sa hilagang silangang bahagi ng NATO sa isang biglaang pag-atake kung saan ang layunin ni Putin ay samantalahin ang kaguluhan upang mapatatag ang kanilang pwesto sa anumang border region na iyon habang sinusubukan ng mga miyembro ng NATO na ayusin ang kanilang tugon. Nakababahala ito para sa NATO at sa kinabukasan ng Europa. Ang nadyam na drone na inalunsad sa aircraft carrier ay patunay ng kabiguan ng Russia. Nakakahiya ito para kay Putin at malamang may susunod pang ganitong insidente. Kung tama ang Belfer Center, mas lalala pa ang hybrid na kampanya mula rito. Mas direkta na ang Russia sa banta at hybrid na atake. Patuloy itong gagawa ng mga bagay tulad ng paggamit ng kanilang mga military asset para takutin ang hilagang silangang bahagi ng NATO. Pebrero 26 na una ng isang hakbang si Sweden kay Putin. Dapat tiyakin ng NATO na susundan nito ang halimbawa ng isa sa mga pinakabagong miyembro nito. Ang pagkatalo ng Russia ay senyales ng susunod na mangyayari. Kailangang maging handa ang NATO para sa mas marami pang mangyayari. Dahil sa pag-atake ng Russia sa Charles de Gaulle, mas pinagding ng NATO ang pagbabantay at pagmamanman sa Baltic Sea at baybayin. Magandang mga hakbang ito, pero masasabi naming hindi dapat pansamantala lang ang mga ito. Dapat tugunan ng NATO ang bawat hybrid na pag-escalate ng Russia ng sarili rin itong mas matitinding tugon upang magpadala ng malinaw na mensahe pabalik sa Kremlin habang sinusubukan itong magmatapang sa pamamagitan ng mga aksyon nito. Alam ng NATO ang mga kilos ni Putin at haharangin ng anumang plano ng Russia. May nagsasabing personal para kay Putin ang pag-atake sa Charles de Gaulle. Matindi ang pahayag ng Estonia habang tumitindi ang tensyon at pangamba sa mga plano ni Putin para sa Baltic. Inanunsyo ng Estonia na plano nitong sunugin ang Moscow hanggang mapulbos. Maging ang US ay nagulat sa mabagsik na plano ng Estonia laban sa Russia. Gayunpaman, ito ay isang plano na ipatutupad lamang kung gagawa si Putin ng isang napakabobo at hindi mapapatawad na bagay. Sasalakay. Sa Munich Security Conference noong Pebrero, ibinunyag ng Foreign Minister ng Estonia, Margus Tsahkner, na naghahanda ang kanilang bansa hindi lang para depensahan ang sarili laban sa Russia, kundi para gumawa pa ng higit pa. Pagdating ng panahon, matinding lalaban ang Estonia. Dadalhin namin ang digmaan sa Russia at maglulunsad kami ng mga pag-ataking malalim sa loob ng Russia, ayon kay Tsahkner. Dagdag pa niya, alam ng Estonia ang gagawin kung sakaling lusubin sila ng Russia. Kung susurin, may nakahandang planong militar ang Estonia na agad gagamitin kapag may tumawid na sundalong Ruso sa kanilang hangganan. Isa itong plano na kinabibilangan ng pagtama sa Russia sa mismong teritoryo nito. Tatalakayin pa natin ang plano mamaya sa video, pero ayon kay Tsahkner, ginagawa ng Estonia ang lahat para ipakita kay Putin ang banta ng maliit na bansang gaya nila sa Russia.
Iyan ang dahilan kung bakit pinapabilis na namin ngayon ang aming mga pamumuhunan at pinapaunlad ang aming mga kakayahan, sabi ng Estonian Foreign Minister tungkol sa mga plano ng bansa, at idinagdag pa niya na kaya kami naglalaan ng 5% ng GDP para sa depensa sa aming reyon. Madaming beses nang tinalakay ng Estonia ang plano ni Putin na sakupin ang Baltic. Pero ngayon, si Estonia na ang nagsasabing hindi lang sila magtatanggol laban sa mga tropang Ruso. Lalaban ng todo ang bansa at baka pagsisihan ng Russia ang pagtawid na maaring magbela sa buong NATO sa kanila. Ayon sa Kiev Post, naglabas ng pahayag si Sakna habang tumitindi ang tensyon sa Europa dahil sa tila paghamon ng Russia sa mga limitasyon ng NATO. Noong 2025, maraming halimbawa ang lumitaw habang pinalakas ng Russia ang matagal ng hybrid na digmaan sa Europa. Nagpalipad ng mga drone sa impapawid ng ilang bansang kaalyado ng NATO gaya ng Poland at Romania. Naranasan mismo ng Estonia ang panggigipit ni Putin sa hangganan nila. Noong Setyembre, nagpadala ang Russia ng 3 MiG-31 fighter jets sa impapawid ng Estonia. Nagtagal sila ng 12 minuto na hindi pinansin ang mga kahilingan bago pinaalis ng mabilis na response team ng NATO. Hindi ibig sabihin ng pag-atake ang ganitong insidente. Halimbawa ito ng pagsubok ng Russia sa bilis ng tugon. Sinusuri kung gaano katagal sila makakaatake bago gantihan, at alam ng Estonia ang binabalak ni Putin. Habang ginagamit ang hybrid warfare tactics, hayagang naghanda ang Russia para sa tradisyonal na digmaan laban sa Europa, lalo na sa Baltic region. Halimbawa, pinapalakas ng Russia ang mga base at tropa sa hangganan ng Finland, ayon sa Kiev Post. Pinapalakas din nito ang militarisasyon ng Kaliningrad sa pagitan ng Poland at Lithuania na maaring gawing lunsaran ng multi-directional na pag-atake sa Baltic. Ang pag-atake mula Kaliningrad sa kanluran at Russia sa silangan ay maaring mahiwalay ang mga estadong Baltic sa suporta ng NATO. Iyan ang dahilan kung bakit handa nang gumanti ang Estonia. Kailangan nitong magawang tamaan ng Russia ng sapat na malakas upang mapigilan ang mga pwersa ni Putin ng sapat na matagal para makarespond ang mga kaalyado nito sa NATO. Marami pang tanong ang nananatili tungkol sa kung ano ang maaring maging tugon ng Estonia sa Russia at kung gagana nga ba ang mga tugon na iyon. Sasagutin natin ang mga tanong mamaya. Ang mahalagang tandaan sa pahayag ni Sakna ay hindi ito tungkol sa sinasabing paghahanda ng Estonia na salakayin ang Russia bilang preemptive attack sa isang bansang gustong sakupin ang kanilang teritoryo. Isa itong ganting suntok, hindi isang suntok lang natapos agad. Ipinapaalam ng Estonia sa Russia na hindi pwedeng makuha ni Putin ang lahat ng gusto niya. At hindi mangyayari yon kung pipindutin niya ang gatilyo para sa isang kampanya sa Europa na pinaniniwalaan ng marami na binabalak niyang simulan matapos ang digmaan sa Ukraine na malayo pa ring mapanalo ng Russia. Sa ulat ng Telegraph tungkol sa mga pahayag ni Sakna, iniulat na ginawa ang mga ito sa gitna ng mga pangamba sa hanay ng depensa na balak ng Russia na sakupin kahit bagya ang mga bansang Baltic na Estonia, Latvia at Lithuania kapag natapos na ang digmaan sa Ukraine. Ang planong iyon ay nakabase sa paniniwalang mananalo ang Russia sa Ukraine, ngunit malayo pa yon sa katiyakan matapos ang 4 na taon ng labanan, kung saan mga 20% pa lamang ng bansa ang nasakop nito. Pero nariyan ang pangamba, at hindi lang ito umiikot sa mga bansa sa Baltic. Noong Desyembre, sinabi ni Kirilo Budanov, dating pinuno ng Military Intelligence at ngayoy pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, na pinaikli na ng Russia ang schedule para sa posibleng pananakop ng teritoryo sa Europa. Ayon kay Budanov, ang mga estado sa Baltic ang magiging unang target sa listahan ng Russia kapag nagsimula ang labanan, at binanggit niya na ang sariling masasamang ambisyon ni Putin ang nagsisilbing gatong sa lahat ng ito. Para sa isang imperyo at nakikita nila ang kanilang sarili bilang isang imperyo, para umunlad, kailangan mong palaging gumalaw at palawakin ang iyong impluensya at teritoryo. Yan, sa totoo lang, ay sumasagot sa maraming tanong, sabi ni Budanov noong Desyembre. Para kay Putin, malamang na ibig sabihin nito ay nais ng Russia na mapasailalim muna sa kanyang kontrol ang mga bansang Europeo na itinuturing niyang pinakamahina bago niya ituon ang pansin sa mga bansa tulad ng Poland, na ayon kay Budanov ay wala pang planong militar ang Russia sa kasalukuyan. Iyan ay isang kakaibang revelasyon. Binanggit lang natin ang Kaliningrad at posibleng papel nito sa pag-atake sa mga bansang Baltic. Talaga bang iniisip ni Putin na hindi sasagot ang Poland sa agresyon ng kapitbahay laban sa mga kaalyado nito sa NATO? Napakaiksi ng pananaw ng Russia sa pananakop sa Estonia at iba pang mga bansang Baltic, marahil dahil iniisip nilang handang isakripisyo ng Europa ang mga ito para sa ambisyon ni Putin sa imperyo. Hindi yon ang kaso. Umaasa ang Estonia sa katotohanan yon. Marami pa ring naniniwala na atakehin ng Russia ang Europa, kabilang si Ian Baum, Deputy Director ng Center for European Reform. Ayon kay Bond sa BBC, ayaw ng sinumang tao na isipin na may bantang digmaan sa Europa.
pero dumarami ang mga opisyal ng European intelligence na nagsasabi nito. Mas mahalaga ang pagtatasa kaysa takdang panahon. At noon pang 2018, may pangambang ang Baltic countries ang unang target ni Putin. Noong panahong yon, naglabas ang Center for New American Security ng artikulong pinamagatang kapag sinakop ni Putin ang mga Baltic, na nagsabing nakikipagmaniobra si Putin laban sa NATO na parang sa isang malawak na larong ahedres at maaring susunod niyang hakbang ang pagsakop sa Estonia, Lithuania at Latvia. Ngayon alam na nating mali ang center dahil Ukraine agad ang inatake ni Putin. Ipinapakita nito na matagal nang iniisip ng leader ng Russia kung paano muling makokontrol ng Russian Federation ang dating teritoryo ng Soviet. Kung tama ang Estonia, matatapos na ang mga plano ni Putin at malapit ng kumilos ang Russia. Ang lahat ng ito ay ibinabalik tayo sa isang bagay na nabanggit natin kanina. Kung ano talaga ang magiging hitsura ng plano ng Estonia na sunugin ang Russia hanggang sa tuluyan, itong magiba. Marami ng paghahanda ang Estonia laban sa posibleng pagsalakay ng Russia gaya ng tatalakayin natin mamaya. Una, dapat malaman ng Russia na ibang-iba na ang Estonia ngayon kumpara noon nang lumabas ang usapan ng posibleng pagsalakay. Ipinahiwatig ito ni Sagna ng talakayin ng pamumuhunan ng bansa sa depensa at nilinaw niya ito sa iba pa niyang mga pahayag sa Munich Security Conference. Noon, ang plano ay kapag sumalakay ang Russia, sa huli ay mananalo ang NATO sa digmaan. Sa ganitong kaso, mawawala ang mga Estoniano. Ngunit ayon sa Foreign Minister ng Estonia, hindi kami interesado sa ganitong mga plano. Mukhang may sama ng loob dahil parang isinasakripisyo ang Estonia sa mga dating plano para talunin ng Russia para lang makaligtas ang iba pang kasaping Europeo ng NATO. Kontra pagsalakay ang plano namin dahil walang ibang opsyon. Hindi namin pwedeng hayaang pasukin ng Russia ang Baltic states bago lumaban, dagdag ni Sagna na nagpapahayag ng kanyang pananaw. May malinaw na problema sa lohika ng balak ng Estonia. Mas malakas pa rin ang Russia kaysa Estonia kahit 4 na taon nang nakikipagbigma sa Ukraine. Ayon sa Global Firepower, na nagraranggo ng mga bansang militar sa mundo base sa lakas ng lupa, impapawid at dagat, ang Russia pa rin ang may pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo base sa kanilang sukatan. Ang Estonia ay nasa ika-106 na pwesto mula sa 145 na bansang sinuri at wala ni isang aspeto kung saan ito namungguna laban sa Russia. Ang populasyon ng Estonia na 1.2 milyon ay mas maliit kaysa sa 1.3 milyong aktibong tauhan ng militar ng Russia. Ang depensa ng Russia ay halos 100 beses mas malaki ang budget kaysa Estonia at ginagamit ito para suportahan ng Air Force na may 4,237 kagamitan habang 2 lang ang sa Estonia. At isang Navy na may 747 kagamitan kumpara sa 8 warship lang ng Estonia. Ayon sa Global Firepower, walang tangke ang Estonia at 2,500 at 7 lang ang armored vehicles nito. Kaya mahirap nilang ipagtanggol ang sarili laban sa mga paboritong pag-atake ni Putin. Dahil sa mga numerong yan, parang baliw ang sabi ni Sagna tungkol sa pagsalakay sa Russia. Tandaan ang sinabi niya tungkol sa malalalim na pag-atake. Hindi naman magpapadala ng mga sundalo ang Estonia papasok ng Russia. Halos imposible yon dahil may sapat na sundalo ang Russia para bumuo ng blockade sa paligid ng buong bansa at pigilan ang sinuman na makalusot. Kaya ng Estonia na posibleng natutunan sa Ukraine na atakihin ang likuran ng Russia para pahinayin ang pag-usad ng mga sundalo. Mula pa simula, bumili na ang Estonia ng 12 HIMARS rocket systems mula sa US at balak pang bumili ng hindi bababa sa 6 pang unit kung papayagan ng Pentagon ang Lockheed Martin na gawin ang mga ito. Darating ang mga bagong HIMARS sa Estonia sa 2028 o 2029 na magbibigay dito ng kakayahang maglunsad ng malalalim na pag-atake sa loob ng Russia. Napatunayan ng Ukraine sa digmaan nila kontra Russia na kayang-kaya ng HIMARS ang ganoong trabaho. Noong Setyembre 28 iniulat na nagtagumpay ang Ukraine sa HIMARS strike sa isang thermal power plant sa Belgorod Oblast. Katabi ng Russia ang Estonia at posible nilang itutok ang mga HIMARS system sa rehiyon ng St. Petersburg na maaring magbanta sa isa sa pinakamahalagang sentro ng populasyon ng Russia. Ang St. Petersburg ay isa sa mayamamang rehiyon ng Russia, kaya siguradong nais ni Putin itong protektahan mula sa mga kakilakilabot ng digmaang nais ning ilunsad. Maaring siguraduhin ng Estonia na hindi mangyayari ang protection iyon sa pamamagitan ng mabilis na paalala na maaring maparusahan ng mabigat ang Russia kung may sundalo silang lalampas sa hangganan. Bukod sa banta ng HIMARS, darating din ang 6 K-200 at 39 Chunmoo rocket systems mula South Korea para sa Estonia. Inanunsyo ng Estonia noong Desyembre ang order bilang bahagi ng 200 at 70 milyong euro o 300 at 42 milyong dolyar na kontrata na may kasamang mga misail para palakasin ang kakayahang pangmalayuan nila.
pinakamahalaga rito ang CTM Siem Napu, isang tactical ballistic missile na abot hanggang 200 at Siem Napung kilometro o 180 milya. Muli, inilalagay niyan sa panganib ang iba't ibang bahagi ng rehiyon ng St. Petersburg. Makakatanggap din ng Estonia ng CTMMR at CGR-0, 80 na mga missile na may abot na 100 at 60 at 80 kilometro o 90 punto, 4 at 40 punto 7 milya ayon sa pagkakasunod. Ang mas malayong abot na missile ay banta sa mga rehiyon ng Russia malapit sa Estonia, habang ang mas maikli ay pwedeng gamitin laban sa likurang bahagi ng Russia sa sinakop na Estonia kung kailangan. Ayon kay Militani, magsisimula ang paghahatid ng mga sistemang ito mula Timog Korea sa ikalawang kalahati ng 2027. Pinapatunayan ng mga paghahatid na nakakakuha ang Estonia ng lakas para suportahan ng pahayag ng kanilang kalihim ng ugnayang panlabas. Posible ang mga malayo ang pag-atake at gagamitin ito ng Estonia laban sa teritoryo ng Russia habang nagtatanggol sila. Diyan papasok ang ikalawang bahagi ng estratehiya ng Ukraine. Kasing halaga ng mga ganitong uri ng sandatang pangmalayong pag-atake sa pagpapakita kay Putin na hindi basta-basta matitinag ang Estonia, magiging bahagi pa rin ito ng mas malawak na estratehiya kung saan magtatagal ang Estonia hanggang sa makatanggap ito ng suporta mula sa mga kaalyado nito sa NATO. Kapag sinubukang lusubin ng Russia, agad aaktibahin ng Estonia ang Artikulo 5 ng NATO Charter. Ayon sa artikulong iyon, obligado ang lahat ng miyembro ng NATO tumulong sa kasaping inaatake ang teritoryo. Isang aspektong madalas hindi nababalita tungkol sa Artikulo 5 ay kung kasama o hindi ang paggamit ng armadong puwersa sa tulong. Pero sa kaso ng Estonia, aasa ito sa mga bansa tulad ng mga kapitbahay nito sa Baltic na Lithuania at Latvia, pati na rin sa mga bansang nasa mga karatig rehiyon ng Baltic gaya ng Finland at Poland. Dahil sa sobrang takot sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Putin, tutugon sila sa pamamagitan ng pakikipaglaban kasama ang Estonia sa mismong teritoryo nito. Ang hamon ng Estonia ay ang pag-trigger ng Artikulo 5 ay hindi agad magdudulot ng tugon mula sa NATO. Kailangan ng oras para mag-organisa ng digmaan laban sa Rusya sa totoo lang. Bukod sa malalalim na pag-atake, nangako ang Estonia na gagastos ng higit 10 bilyong euro o humigit kumulang 11.8 bilyong dolyar para sa militar mula 2026 hanggang 2029. Ang layunin ay makaliha ng isang kapani-paniwalang panakot na balak gawin ng Estonia sa pamamagitan ng isang binagong bersyon ng Estonian Defense Forces na magkakaroon ng access sa mas modernong mga sandata, mas malaking imbakan ng bala, at mas advanced na pagsasanay. Sa madaling salita, tumatanggi ang Estonia na maging hamak na kalahok lang sa isang digmaan ng NATO laban sa Rusya. Sinisikap nitong maging isang malakas na puwersa. Pinapalakas din ng Estonia ang depensa nila. Ayon sa Kiev Post, kamakailan ay ipinasa ng bansa ang batas na nag-uutos na lahat ng apartment at opisina na may partikular na laki ay dapat may mga bunker at bomb shelter bilang paghahanda sa mga hindi maiwasang pag-atake ng missile at drone mula sa Rusya kung lulusob si Putin. Natapos na rin ng Estonia ang 110 kilometro o humigit kumulang 68 milya ng bakod na tatakbo sa kahabaan ng silangang hangganan nito sa Rusya na gagamitin upang pigilan ang mga puwersa ng Rusya at magsagawa ng pagmamanman para malaman nila kung kailan balak kumatake ni Putin. Kasama pa ang mga mungkahing pag-upgrade sa drone at depensa sa himpapawid. Malinaw na natuto ang Estonia mula sa paglaban ng Ukraine sa Rusya at planong gamitin ito sa sariling depensa. May isang malinaw na tanong pagkatapos ng lahat ng ito. Gagana kaya ang plano ng Estonia? Oo, sa ganitong paraan matitinding dagok ang may bibigay ng bansa laban sa Rusya bilang tugon sa pananakop ni Putin. Sapat na ang mga misil patungong St. Petersburg at maaring magalit ang mga mayayamang taga-rehiyon dahil sa tugon ng Estonia at idiin kay Putin na pag-isipan muli ang kanyang hakbang. Pero sa pangmatagalang panahon, mananatiling labis na umaasa ang Estonia sa mga kaalyado nito sa NATO upang makipagtulungan at bumuo na magkakaugnay na depensa. Hindi nagsisinungaling ang mga numerong ibinahagi ng global firepower at ang malaking pangamba para sa Estonia ay maaring hindi sapat ang NATO bilang sagot. Ipinapakita yon ng isang simulation. Ayon sa The Telegraph, ang Lithuanian simulation ay inorganize ng German news outlet na Die Welt. Tampok ang mga dating miyembro ng NATO at mga analistang militar na Aleman. Sa ilalim ng hypothetical na wargame na ito, napagpasyahan ng Die Welt na ang mga miyembro ng NATO ay magiging paralisado sa pagdedesisyon kung ano ang dapat gawin sakaling lusubin ng Russia ang Lithuania. Kaya halos tapos na ang pananakop bago pa man makapag-organisa ng tugon. Ang malaking balita sa simulation ay ang papel ng Amerika. Dahil ayon sa mga eksperto ng Die Welt, iminungkahi nilang iiwasan ng US ang pagbibigay ng tulong o pagpapairal ng Article 5 dahil sa takot na magdulot ito ng ikatlong digmaang pandaigdig. Kahit ang Alemanya na may mga sundalong nakatalaga sa Lithuania ay tila hindi rin magagawang pigilan ang mga puwersa ni Putin.
Ito ay isang senaryong katapusan ng mundo. Kahit nakatuon sa Lithuania, hinaharap din ng Estonia bilang bansang Baltic ang parehong hamon. Mahalagang tandaan na ang senaryo ni De Welt ay isa lang sa maraming posibleng hinaharap at nakadepende sa palagay na ang US ay manonood lang at hahayaan bumagsak ang Estonia. Hindi yon sigurado, pero malinaw na handa ang Estonia sa anumang sitwasyon. Mas nais nitong iwasan ang labanan. Si Alar Karis, Pangulo ng bansa, ay isa sa mga leader ng Europa na nananawag ang magtalaga ng sugo para makipag-usap kay Putin. Hindi pa yon nangyayari at may malalaking katanungan kung makikipag-usap ba si Putin sa ganong sugo at kung mapagkakatiwalaan ba ang kanyang mga salita kung sakaling gawin niya ito. Kaya may plano ang Estonia. Tatamaan nila ang Russia ng buong lakas upang magdulot ng matinding pagkabigla sa sistema ni Putin na sobrang lakas na ikagugulat ng lahat. Maring kailangan talagang gawin yon ng Estonia. Si Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, ay labis na nauuhaw sa kapangyarihan. Kahit na patuloy na masakop ng kanyang mga puwersa ang mga lupain sa Ukraine o makipagkasundo para tuluyang makontrol ang ilang teritoryo, hindi siya titigil sa pagnanais ng higit pa. At palagi siyang may mga panibagong target sa kanyang puntirya. At naniniwala ang ilang eksperto na natukoy na nila ang susunod na lokasyon sa kampanya ng pananakop ni Putin. Narva, lungsod sa hangganan ng Estonia na may makasaysayang nakaraan at di tiyak na hinaharap. Sa kabutihang palad, alam na ng Estonia ang kahalagahan ng Narva at ang mga panganib na kinakaharap nito, kaya ginagawa nila ang lahat ng hakbang upang ihanda ang lungsod para sa posibleng paglusob ng Russia. Sa unang tingin, ang Narva, ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa Estonia na may tinatayang 54,000 katao, ay maaring hindi mukhang halatang target ng puwersa ng Russia para sa lakain. Ngunit kung susuriin mo pa ng mas malalim, makikita mo ang maraming dahilan kung bakit maaring magpasya si Putin na angkinin ang lungsod na ito balang araw. Ang mga dahilan na yon ay umiikot sa nakaraan, kasalukuyan, populasyon, lokasyon, at maging sa ekonomiya ng Narva. Para maintindihan ito, mahalagang balikan kung paano nabuo ang lungsod at ang mga pagbabago at pangyayari sa paglipas ng mga taon. Matagal na ang kasaysayan ng Narva. Libu-libong taon na ang nakalipas ng unang manirahan dito ang tao. At ang pinakamatandang kilalang pamayanan sa lugar, ang Narva Joa Oru, ay nagsimula pa noong 1000 BC, kaya ito ang pinakamatanda sa buong Estonia. Ang kastilyo ng Narva, o kastilyo ni Herman, ay itinayo noong 1256 sa pamumuno ng mga Danish sa Hilagang Estonia. Gayunpaman, ang lungsod ng Narva mismo ay unang opisyal na kinilala bilang isang lungsod noong 1329. Ang kastilyo ay itinayo sa ideal na lokasyon sa tagpuan ng mga rutang pangkalakalan at tabi ng Ilog Narva. Kaya mabilis ding umulad ang paligid na pamayanan. Nangyari ito noong Denmark ang namumuno sa Hilagang Estonia. Pero madalas, nagpalit ng may-ari ang Narva sa mga sumunod na siglo. Noong Digmaang Livonian, noong ika-16 na siglo, nasakop ng Tsardom ng Rusya ang lungsod. At pansamantalang, ginawa itong mahalagang daungan ng kalakalan at sentro ng paglilipat ng kargamento ng produktong Ruso mula sa mga kalapit na lungsod gaya ng Novgorod at Pskov. Ito ang unang beses ng Rusya na nakialam sa kasaysayan ng Narva. Ngunit hindi ang huli. At hindi rin ito nagtagal. Ilang dekada lang matapos sakupin ng Tsardom ang lungsod, nasakop ulit ito sa pagkakataong ito ng mga tropa ng kaharian ng Sweden. Sinubukan ng Rusya bawiin ang lugar ngunit nabigo, kaya nahawakan ito ng Sweden ng mahigit 1 siglo at malaki ang naging ambag sa pag-unlad ng Narva noon. Sa pamumuno ng Sweden, itinayo ang barok na lumang bayan ng Narva. At kahit pagkatapos ng isang sunog na sumira sa malaking bahagi ng lungsod noong 1600 at 50 agad na napalitan ang mga lumang estruktura na pinundohan ng lumalaking kita mula sa kalakalan na tinatamasa ng lungsod. Ninais din ng Sweden na pagandahin ang mga estruktura ng depensa ng lungsod, kaya nagtayo sila ng matibay na sistema ng mga espesyal na kuta na tinatawag na bastion, na agad na itinuring na ilan sa pinakamahusay sa buong Europa. Ngunit laging binabantayan ng Rusya ang lungsod, at desperadong nais itong mabawi sa kahit anong paraan. Kaya naman, noong labanan sa Narva noong 1700, naging lugar ang lungsod ng unang malaking labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Rusya at Sweden, at sa huli ay nasakop at inangkin ng Rusya ang Narva noong 1704. Hawak ng Rusya ang lungsod hanggang ika-20 siglo, kaya lalo pang umulad ang Narva
at naging pinakamahalagang industrial na lungsod sa Estonia, tahanan ng unang riles at malalaking negosyo. Malaking pagbabago sa kasaysayan ng lungsod ang ikalawang digmaang pandigdig. Sinakop ito ng mga puwersa ng Nazi at napilitan ng pulang hukbong Sobyet na bumbahin ang lugar, na nagresulta sa pagkawasak ng lumang bayan at 78% ng mga gusali nito. Nagdesisyon ang mga awtoridad ng Soviet na huwag muling itayo ang mga nawasak na lumang gusali at hindi rin pinayagan ang mga orihinal na residente ng lungsod na bumalik sa kanilang tahanan. Nagpatayo sila ng mga tradisyonal na gusaling apartment ng Sobyet at nagdala ng mga manggagawang nagsasalita ng Ruso mula sa iba't ibang bahagi ng USSR. Ginawang isang ordinaryo at karamihang nagsasalita ng Ruso ang dating sentro ng kulturang Estonian, wika at tradisyon, nakahawig ng kapaligiran at itsura ng maraming ibang lungsod sa buong Soviet Union. Noong 1990, isa bumagsak ang Unyon at sa wakas ay muling nakamit ng Estonia ang kalayaan nito. Pero nanatiling tahanan ng Narva ng maraming nagsasalita ng Ruso at mga mamamayan. Sa aspetong ito, may pagkakahawig ito sa rehiyon ng Crimea sa Ukraine, pati na rin sa mga silangang rehiyon ng Ukraine na unang tinarget ni Putin noong kanyang pananakop noong 2022 tulad ng Donetsk at Luhansk. Dahil dito, mula nang aneksahin ng Russia ang Crimea noong 2014, lumaki ang pangamba na posibleng magsagawa ang Kremlin ng kaparehong pag-atake sa Narva. Iba't ibang political commentator, mamamahayag, siyentipiko, at mga eksperto sa militar ang bumuo ng konsepto ng tinatawag na Narva Scenario. Isang hakahakang sitwasyong militar kung saan aatakihin ng Russia ang isa sa maliliit na bansang NATO tulad ng Estonia gamit ang hybrid warfare tactics na katulad ng nakita noong 2014 at bago ang pananakop noong 2022. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine, marami sa mga ekspertong iyon din ang nagbababala, sinasabing ang Narva Scenario ay nagiging mas makatotohanan. Habang pinag-iisipan ni Putin ang kanyang susunod na hakbang at itinatakda ang susunod na target para pagtuunan ng pansin ng kanyang napakalaki at patuloy na lumalaking hukbo. Sa panayam ng The Sun halimbawa, sinabi ni Tim Willesee, isang dating diplomat at visiting professor ng War Studies sa King's College, na malayo pa sa katapusan ang mga plano ni Putin para sa pananakop sa Europa. Hindi ko naisip kahit minsan na tapos na ang proyekto ni Putin. Ipinagpatuloy na eksperto na anuman ang mangyari sa digmaan sa Ukraine at kahit na matapos ito sa pamamagitan ng isang posibleng kasunduan sa kapayapaan, nakatutok na ang Pangulong Ruso sa iba pang mga target. Ang isa na palagi kong iniisip na napakadelikado ay ang Narva, na may 80% populasyong Ruso. Hindi lang siya ang nabababala na maaring sunod na target ng makinarya ng digmaan ng Kremlin ang Narva, at may dahilan ang mga lokal para mag-alala. Dahil si Putin mismo ay nagbitiw ng malabong banta sa lungsod noong 2022. Habang nakikipagpulong sa mga batang negosyante, inhinyero, at siyentipiko sa Innovation and Education Center ng Moscow People's Economy Accomplishment Exhibition. Sikat na inihalin tulad ni Putin ang sarili kay Pedro ang Dakila, habang sinasabing palaging may kontrol ang Russia sa lungsod na yon sa Estonia. Si Pedro Unang ay nakipagdigma sa Great Northern War ng 21 taon laban sa Sweden. Para bang may sinakop siya? Wala siyang sinakop. Ibinalik lang niya ang dati ng kanila. Ganon, sa kanluran, sa Narva ang una niyang pagsalakay. Bakit siya roon? Binawi at siniguro niya. Yun ang ginawa niya. Hinimok ni Putin na tularan ng modernong Ruso ang halimbawang iyon. Bawiin at siguruhin ang anumang lugar na pakiramdam nilang kanila. Simula noon ay nagbabala ng mga tao at hindi mahirap makita kung bakit. Maaring may 5 pangunahing dahilan na maaring gamitin ni Putin bilang katuwiran sa pagsalakay sa lungsod ng Estonia. Ang unang dahilan, gaya ng itinuro mismo ni Putin, ay ang makasaysayang ugnayan ng Russia sa Narva. Gaya ng nabanggit kanina, ilang beses na sa kasaysayan ng Russia na kontrol nilang lungsod na ito. Ganon din ang masasabi para sa iba't ibang lungsod sa buong Europa at sa iba't ibang panahon. Nakita natin ang iba't ibang bansa, kaharian, at imperyong nag-angkin ng sari-saring lungsod, bayan, at teritoryo. Sa panahon na yon, karamihan ng mga bansa sa buong mundo ay nirerespeto ang kalayaan at soberanya ng isa't isa. Hindi na sila umaangkin ng teritoryo ng ibang bansa, kahit dati nila itong pag-aari. Pero parang ibang pananaw ng Russia at ng kanilang pinuno. Para sa Moscow,
Mukhang kahit anong lugar na minsan ang nasakop ng mga puwersya o tao ng Russia o Soviet sa kasaysayan ay pwedeng maging target sa ika-21 siglo. Bahagi ito ng paliwanag ni Putin sa kanyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine, kung saan nais niyang mapasakamay ng Russia ang Donbas sa silangang Ukraine at ang Crimea. At sa isang pagkakataon pa nga, sinabi niyang ang buong Ukraine ay, sa pananaw niya, pag-aari ng Russia at pwede nilang angkinin. Kaya madaling isipin na gagamitin din ni Putin ang parehong argumento tungkol sa Narva, lalo na dahil sa natatanging kasaysayan at ugnayan nito sa Russia. Pangalawang dahilan, marami ang mamamayang Ruso sa Narva, mga nagsasalita ng wikang Ruso, at malakas ang ugnayang kultural nila sa Russia. Ayon kay Ginong Willis E. Wilsey, marami sa mga naninirahan sa Narva ay mga mamamayang Ruso. Tinatayang 6% lang ng populasyon ng lungsod ang etnikong Estonian ayon sa pinakahuling datos, bagamat iba-iba ang bilang. Mas mababa sa kalahati, mga 48% upang maging eksakto, ay mga mamamayang Estonian, habang 36% ay may mga pasaporteng Ruso at 14% ay kabilang sa kategorya ng hindi tiyak ang pagkamamamaya. 77% ng populasyon ng lungsod ay nagsasalita ng Ruso at pinaniniwala ang marami sa kanila ang may malapit pa ring ugnayan sa bansa. Tama, matapos makamit ng Estonia ang kalayaan noong unang bahagi ng dekada 90, nagkaroon ng di-opisyal na referendum tungkol sa kinabukasan ng Narva at mga kalapit na lugar. Ipinakita ng mga survey nung panahong yon na ang malaking bahagi ng mga tao sa mga lugar na yon ay tutol sa paghihiwalay mula sa Estonia. Ngunit ipinakita ng resulta ng referendum na 77% ang bumoto pabor sa autonomiya, kahit na 55% lang ng mga residente ng Narva ang lumahok. Maaring gamitin ng Rusya ang referendum na iyon bilang patunay na ayaw ng mga tao sa Narva maging bahagi ng Estonia, kahit marami ang ulat ng dayaan sa boto noon. Idineklarang labag sa konstitusyon ng Estonia ang boto at marami ang naniniwalang nakialam ang Moscow para impluwensyahan ang resulta. Gayunpaman, madalas hindi pinapansin ni Putin ang mga katotohanan at kaya niyang gumawa ng kwento para palitawing gusto at kailangan ng mga tao sa Narva na mapasama sa Rusya. Maring tinutulan ito ng alkalde ng lungsod, si Katri Vake. Sa ulat ng Chatham House, sinabi ni Rick kay photojournalist Mario Heller na ilang metro lang mula sa sentro ng Narva ang lupain ng Rusya. Kung gusto talaga ng ilang lokal na residente maging Ruso, hindi na nila kailangang lumayo. Pero kakaunti lang ang nagpapasyang gawin ito. Pwedeng lumipat sa Rusya kahit kailan, pero walang gumagawa dahil alam ng lahat na malaya ang Estonia. Ang ikatlong dahilan kung bakit maaring makita ng Rusya na kaakit-akit na target ang Narva ay dahil sa lokasyon nito. Ang hangganan ng Rusya at Estonia ay umaabot ng 183 milya o 274 na kilometro sa kabuuan. Sa teorya, kung naisalakay ng Rusya ang Estonia, maaring pumili ito ng maraming lugar sa kahabaan ng linyang yon para maglunsad ng pag-atake sa maliit na bansang NATO na ito. Kapag mas malapitan nating tiningnan ng hangganan, kitang-kitang limitadong opsyon ng Rusya. Maraming bahagi ng hangganan ay dumaraan sa anyong tubig, gaya ng Narva Reservoir, Ilog Narva, at Lawa ng Pipas, ang pinakamalaking lawa na tumatawid ng hangganan sa Europa at ika-5 sa pinakamalaki sa kontinente. Sa kabuuan, sumasaklaw ito ng napakalaking 1,373 milyang parisukat o 3,500 at 55 kilometrong parisukat. Ang pagtawid ng malaking puwersa ng pagsalakay gamit ang tangke, nakabaluting sasakyan, artilleriya, at iba pang kagamitan sa malaking lawa o reservoir ay napakahirap gawin. Dahil dito, kung sasakupin ng Russia ang Estonia, sa mga bahagi ng lupang hangganan ito dadaan, kaya ang Narva ang pinakahalatang target. May ilog Narva na kailangang tawirin, pero may malaking tulay na guugnay sa lungsod ng Narva at sa katapat nitong lungsod sa Russia, ang Ivangorod. Isinara ng mga autoridad ng Estonia ang tulay at mananatiling sarado ito hanggang matapos ang digmaan sa Ukraine. Naglagay ang Estonia ng mga gate at harang para sa seguridad. Maari ring gamitin ng Rusya ang malawak na E-20 highway na umaabot hanggang sa kabisera ng Estonia na Tallinn sa kanluran at direktang nag-uugnay dito sa pangunahing lungsod ng Rusya na St. Petersburg sa silangan. Mainam ito sa Kremlin para mabilis at episyenteng mailipat ang tropa at sasakyan militar sa Narva. Sa lohistika,
hindi magiging mahirap para sa Moscow na mag-organisa ng pagsalakay sa Narva. Gayunpaman, may malaking tanong sa anumang pag-atake sa Narva. Ang Estonia ay bahagi ng NATO at ang lahat ng miyembro nito ay obligadong ipagtanggol ang isa't sa oras ng pag-atake o pananakop. Ito ang ika-4 na dahilan kung bakit maaring umatake ang Russia. Pwedeng isipin ni Putin na hindi ganon kahalagang Narva para mag-udyok ng malawakang tugon ng NATO. At may ilang eksperto ring nangangambang may bigat ang argumentong ito. Sa isang panayam ng Sun halimbawa, ipinahayag ni Willis E. Wilsey ang kanyang pag-aalala ng US at posibleng iba pang malalaking bansa ng NATO ay maaring hindi ganon kahanda na magdulot ng posibleng pandaigdigang alitan o ganap na digmaan laban sa Russia para lang iligtas ang Narva. Talaga bang naniniwala tayong makikipagdigma ang Estados Unidos para sa isang bayan sa Estonia? Hindi na ako sigurado ngayon. Sa panahon na ang alyansang NATO ay dumaranas ng lalong tumitinding pagsubok, hindi naman talaga walang basehan ang mga pangambang ito. Bagamat madaling akalain na magtutulungan agad ang NATO kapag nilusob ng malawakan ng isang kasaping bansa, maaring hindi sila basta magpadala ng jet at tropa kung isang lungsod lang ang gustong kunin ni Putin. Ito ay kaugnay ng bagong estratehiya ng Kremlin na sinusubok ang mga hangganan ng NATO sa pagpapadala ng ilang drone o jet ng Russia sa himpapawid ng Poland at Estonia. Hindi sapat ang ganitong pang-udyok para magdulot ng seryosong tugon militar. Kaya nabibigyan ng Moscow ng pagkakataon matutunan kung hanggang saan talaga ang limitasyon ng NATO at tibay ng kanilang samahan. Ang ika-5 at huling dahilan para targetin ng Narva ay kahit na mukhang maliit at hindi ganong mahalagang lungsod ito sa unang tingin, meron talaga itong mahalagang papel sa ekonomiya. Dito matatagpuan ang pinakamalaking pabrika ng rare earth magnet sa Europa na binuksan noong Setyembre 2025 at pinondohan ng European Union. Ang planta ay gumagawa ng permanenteng magnet na ginagamit sa mahalagang sektor ng ekonomiya tulad ng microelectronics, wind turbines para sa mga inisyatibo ng green energy at mga dekoryenteng sasakyan. Isa itong mahalagang karagdagan sa kalagayang pang-ekonomiya ng Europa dahil malaki ang naitutulong nito sa pagpapalakas ng kakayahan ng kontinente sa sektor ng rare earth at ang bibigay daan sa EU na mabawasan ang pagdepende nito sa China. Kung sakaling salakain at sakupin ng Russia ang lungsod, maaari nitong magamit ang pabrika bilang alas sa anumang susunod na negosasyon sa NATO o EU. Dahil sa mga ito, matagal nang naghahanda ang mga opisyal ng Estonia at residente ng Narva sa posibleng pananakop ng Russia at tumaas ang pagtuton ng bansa laban sa Russia kamakailan. Ayon sa ulat ng Chatham House, ang maliit na bansang Baltic na ito ay isa sa pinakamaasahang taga-suporta ng Ukraine mula simula ng pananakop. Nagbibigay sa Kyiv ng higit na tulong militar batay sa laki kaysa alinmang bansa. Kamakailan, mas maraming lokal sa Narva ang naging aktibo at interesado sa Kites Elite, ang voluntaryong hukbong depensa ng Estonia. Maraming miyembro ng mas batang henerasyon ang piniling sumali at sumailalim sa batayang pagsasanay militar bilang paghahanda sakaling magkaroon ng pananakop. Pwede silang sumali mula sa edad na 7 taon, unang matutunan ang mga batayang kasanayan sa kaligtasan sa scout-style na grupo gaya ng pagbabasa ng mapa at survival sa kagubatan, bago matutunan ang mas advanced na skills sa mga susunod na taon. Nakapanayam ng Chatham House si Maria Morozova, isang 17 taong gulang na voluntaryo na nais matuto ng mahahalagang kasanayan at maging handa sa pinakamasamang maaaring mangyari. Kusa akong pumunta dito dahil gusto kong sumali sa seryosong organisasyon kung saan pwede akong makatulong at, kung kailangan, ipagtanggol ang bansa. Bahagi siya ng lumalaking bilang ng mga kabataang Estonia na mulat sa politika at ipinagmamalaki ang kanilang bayan, handang gawin ang lahat ng kinakailangan upang ipagtanggol ito. Walang may gusto ng digmaan. Umaasa akong hindi mangyari. Pero kung mangyari, lalaban ako. Nungit higit pa sa pagtitiwala sa mga kabataan, may ginagawa ang Estonia para sa kanilang depensa. Pinapalakas din nito ang mga depensa sa buong haba ng hangganan nito sa Russia, na nakatuon sa mga lugar na itinuturing na pinakamalamang na maging target sa isang pananakop tulad ng Narva. Sinusundan ng Estonia ang mga bansang Baltic at Europeo tulad ng Poland na nagpapalakas din ng depensa. Malaki ang ininvest ng Estonia sa mga bunker, sistema ng pagmamanman sa hangganan, at mga hakbang sa depensa sa unahang linya. Ginawang isang Narva na dati madaling target
sa pinakamaigpit na binabantayan at pinakamatibay na hangganan sa Europa. Kasama sa mga bagong depensa ang mahigit 60 milya o 100 kilometro ng bagong bakod sa hangganan. Karamihan ay may makabagong sistema ng pagmamanman, pinapatrolyang kalsada at mga tour ng pagmamanman. Pinapayagan nito ang militar at pamunuan ng Estonia na mahigpit bantayan ang anumang kahina-hinalang aktibidad o galaw militar sa buong hangganan nila sa Russia. Patuloy ang konstruksyon sa mga sensitibong lugar tulad ng Sartse, kung saan isinara at inilipat ang ruta ng mga kalsadang nag-uugnay sa Estonia at Russia. Patuloy na lumalawak ang radar coverage sa Ilog Narva, kaya mas malawak ang pananaw ng Tallinn, pati sa mga kalapit na rehiyon ng Russia. Bukod sa mga bakod, abala rin ang Estonia sa paggawa ng kanilang Baltic Defense Line. Isang network ng matitibay na bunker, hadlang sa tangke, at iba pang harang na hindi lang nagpapabagal, kundi maaring pumigil sa pagsalakay. Sa 2,027 layunin ng Estonia na makapagtayo ng 600 konkretong bunker na ang bawat isa ay sadyang idinisenyo upang makayanan ang mabigat na putok ng artilyera at ganap na maiugnay sa mga mobile unit, drone at mga pangkat ng suportang putok. Sa ganitong katitibay na depensa, kahit isang maliit na bansa tulad ng Estonia na may sandatahang lakas na maliit lamang kumpara sa laki at lakas ng Russia, ay mas magiging epektibo sa pagtatanggol ng kanilang hangganan. Ginagawa nitong napakamahal at magulo ang anumang pagtatangkang pananakop para sa kalabang panig. At hindi doon tumitigil ang Estonia. Hindi lang natatamaan ng bansa ang target ng NATO. Nalalampasan pa nila ito. Ngayon, gumagastos na ito ng halos 5% ng GDP para sa depensa. Mas mataas kaysa maraming miyembrong bansa. At epektibong ginagamit ang pondo para sa imbakan ng bala, mga dekalidad na air defense system, at pagbili ng misil, drone at iba pa. Kinatamasa rin nito ang malawak na suporta mula sa mga kaalyado ng NATO, kung saan may isang battle group na pinamumunuan ng UK na permanenteng nakatalaga sa teritoryo ng Estonia. At ang Tallinn ay naghanap pa ng mga karagdagang paraan upang palakasin ang kanilang depensa. Kabilang ang pag-oorganisa ng malakihang mga ehersisyong militar, pagtawag ng mga reserba, at pagpapaunlad ng mga infrastruktura para sa suporta ng host nation upang matiyak na ang mga unit ng kaalyado ay handang kumilos at magaktibo sa lalong madaling panahon sakaling magkaroon ng anumang uri ng krisis. Sabi ni Hanno Pevkur, Ministro ng Depensa ng Estonia, dapat malaman ng mananakop na mamamatay sila kung tatangkain nilang tumawid sa hangganan. Ngayon, maaari mong malaman pa kung paano naghahanda ang Estonia upang bigyan ng malaking sorpresa ang Rusya kung maglalakas loob ang mga puwersa ng Rusya na lumapit sa mga hangganan ng Estonia sa video na ito. Panurin ang video para makita na hindi laging mahalaga ang laki. Dahil kahit maliit na misay ng Estonia, ay posibleng magdulot ng malaking problema sa Rusya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa latest balita, kaganapan, at pagsasuri ng mga bagong sandata at depensa mula sa buong mundo.